Sa pulang sasakyang Kia na nagpapatunay na siya ay maganda, ang magandang doktor ay naglakbay ng walang katapusan. Iniisip ang isang bagay kaya't hindi niya namamalayan na inihulog niya ang kotse sa bangin. Ang distansya sa pagitan ng buhay at kamatuhan ay manipis, parang isang baka na nalaglagan ng isang hibla ng buhok. Sa napakahinahon na sandaling ito, umiyak siya at tinawagan ang lalaking sundalo na kanyang hinahangaan. Kinuha pa niya ang kanyang telepono upang i-record ang kanyang huling mga salita, upang kung may mangyaring masama, wala siyang pagsisisihan. Sa kritikal na sitwasyong ito, lumitaw ang gwapong kapitan na parang isang Diyos. Tumalon siya sa upuan, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, at pagkatapos ay magkasama silang dalawa, kasama ang kotse at ang tao, ay bumulusok sa ilalim ng dagat sa isang tahimik na gabi. Ang mga Koreanong sundalo ng espesyal na puwersa ay nag-aayos ng formasyon upang mag-ambush sa hukbo ng Hilagang Korea dahil ang lugar na iyon ay nagkulong ng hindi mabilang na mga kasamahan ng mga Koreanong sundalo. Isang isa na espesyal na puwersa ay dahan-dahang sumusunod sa formasyon at pumapasok sa isang bukirin. Ang kanilang commander ay si Yoo Shi-jin, isang sundalo na ganap na perpekto sa talento at hitsura. Lahat ng puwersa ay sumunod sa utos ng commander at naghanda sa posisyong labanan. Si Yoo Shi-jin at ang kanyang matalik na kasama na si Seo Dae-young ay parehong walang baril, itinaas ang kanilang mga kamay at pumasok sa base ng kaaway. Ang layunin ng dalawa ay makipagkasundo sa kalaban. Pagkabukas ng pinto, pumasok din ang dalawa sa lungga na may kalmadong isipan. Ang taong hindi natatakot sa akin ay hindi ko rin kinatatakutan. Sa kabutihang palad, ang mga tagahilagang Korea na ito ay napakalalaking tao. Ibinaba nila ang lahat ng kanilang sandata at binigyan ang dalawang lalaki ng kutsilyo upang maglaban. Sa kanilang mga armas sa kamay, nag-umpisa silang maglaban. Ang mga matalim na suntok ay lumipad sa tahimik na gabi. At syempre, sa kanilang kaalaman, karanasan, at mga karanasan, madali nilang natalo ang magulong grupo. Sa huli, tanging si Yoo Shi-jin at ang kapitan ng hukbo ng Hilagang Korea ang natira. Nagpatuloy ang dalawa sa pagpapalitan ng matataas na antas na martial arts upang makauwi na at maligo. Sa isang sandali ng kawalang ingat, hindi sinasadyang tinamaan si Yoo Shi-jin ng kalaban sa baywang. Ngunit ang kutsilyo niya ay naibaba na sa liig ng commander na may pekla. Nang itutok ng mga sundalo ng kalaban ang kanilang mga baril sa bida upang manakot, sa di kalayuan, ang mga sniper ng hukbo ng Korea ay naghanda na rin at tumutok sa kanila. Wala silang ibang magagawa. Ang pakikipagkasundo na ngayon ang pinakamainam na solusyon, kaya't sila ay sumuko at nakipagkasundo sa isang tigil putukan. Pagkatapos ng ilang araw na revolusyon, kinabukasan ay nagkaroon ng day off ang dalawa nating lalaki. Ngunit para sa mga single, ang bawat araw ay parang normal na araw, kaya't ang dalawa ay naglakbay patungo sa isang shooting range sa gilid ng kalsada upang magtalo kung sino ang mas mahusay. Dahil ang mga lalaki ay mga batang hindi kailanman lumalaki. Nang ang dalawa ay nagkakaroon ng 1,000 katanungan tungkol sa kalidad ng baril. Pagkatapos ay may lumitaw na magnanakaw sa kabilang kalsada. At sadyang ang panahon at pagkakataon ay nasa kanyang panig, kaagad niyang dinakaw ang isang motorsiklo at agad siyang sumakay upang tumakas. Dahil may baril sila, agad na ipinakita ng dalawang lalaki ang kanilang mga kasanayan bilang mga espesyal na sundalo. Bawat isa sa kanila ay nagpaputok ng plastik na bala diretso sa magnanakaw, na dahilan upang mahulog siya sa kalsada. Si Yoo Shi-jin, na may kabutihang loob, ay agad na ginamit ang kanyang natutunang first aid upang bendaan ang sugat sa binti ng magnanakaw. Kasabay nito, mabilis na kinuha ni Seo Dae-young ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Matapos nilang ayusin ang kabataan sa kalye, nagpatuloy ang dalawang lalaki sa paglilibang. Sa maikling bakasyon niya, doon lang niya napansin na ang kanyang telepono ay nawala. Naalala ni Seo Dae-young ang magnanakaw, na marahil ay kinuha nito ang kanyang telepono habang ginagamot niya ito. Samantala, ang binata ay dinala sa ospital para sa paggamot. Ang tumingin sa kanya ay isang magandang doktor na si Kang Muyon. Pagkaalis niya, agad na inalis ng binata ang lahat ng benda at nagsimulang tumakas. Agad itong napansin ni Kang Muyon at ibinalik ang lalaki sa ospital. Hindi nagtagal, dumating din sa ospital sina Yoo Shi-jin at Seo Dae-young. Sa oras na iyon, ang binata na may kulay gintong buhok ay muling tumakas sa ospital. Pagkatapos maghanap sa buong ospital, sa wakas ay natagpuan nila na ang telepono ni Seo Dae-young ay nasa doktor na si Kang Muyon. Sino ang mag-aakala na ang magandang doktor ay akalain na ang dalawang espesyal na sundalo ay kauri ng binata? Hindi nakipag-usap si Kang Muyon at direkta niyang pinauwi ang dalawang lalaki upang makapagtrabaho siya. Nang lumabas ang dalawa, nakita nila na ang binata ay binubugbog ng isang grupo ng mga miyembro ng gang. Nakita ang di makatarungang sitwasyon, lumapit ang dalawang lalaki upang alamin ang sitwasyon at iligtas ang binata. Dito, nakakuha rin ang dalawang lalaki ng kaalaman tungkol sa mga taong ito mula sa kalye. Ang blonde-haired na binata ay kinakailangang magbayad ng bayad kung gusto niyang umatras mula sa gang at hindi dapat magtanong ng marami dahil ito ang tuntunin ng mundo ng krimen. Matapos marinig ang kanilang mga salita, nagpanggap si Seo Dae-young na kuya ng binatilyo na si Kim Gi-byum at tinuruan ang mga gang na ito ng leksyon na binugbog ang mga ito. Hinila ng dalawang lalaki si Kim Gi-byum pabalik sa ospital para magpatuloy sa paggamot lalo na dahil sa kanyang lumalaking mga sugat. Dito, hindi sinasadya na nakita ng dalawa ang opisyal na si Yoon Myung-joo. Mula sa hitsura ni Yoon Myung-joo, makikita na labis siyang nag-aalala
para kay Seo Daeyeon. Habang ginagamot si Kim Gi-byum, inakala ni Lee Kang Muyon na si Yoo Si-jin ang bumugbog sa kanya. Ito siguro ang nangyari para maging ganito siya. Hindi nag-aksaya ng oras, ipinagpalagay niya na pinababa ng 2 binata ang bata, kaya kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang pulis. Nakita ito, agad na tumakbo si Yoo Si-jin upang magpaliwanag, ngunit si Kang Muyon ay matigas ang ulo at hindi naniwala at determinadong kunin ang telepono upang ipaliwanag ang sitwasyon. Wala nang ibang paraan, kaya't kailangan ni Yoo Si-jin na pigilan si Kang Muyon sa pamamagitan ng paghagis ng telepono sa lupa sa isang napakahirap na paraan. Nagpaliwanag si Yoo Si-jin hanggang sa siya ay mamaga ang lalamunan na siya ay isang sundalo na nasa bakasyon at gusto lamang niyang bawiin ang kanyang telepono, ngunit hindi sinasadya ay nasangkot siya sa kasong ito. At si Yoon Myung-joo ay maaaring magpatotoo para sa kanya. Sa oras na ito, abala si Yoon Myung-joo sa pagreklamo kay Seo Daeyeon. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit palagi siyang iniiwasan na nagdulot sa isang napakagandang babae na tulad niya na mawala ng tulog. Bagaman pareho silang nakaranas ng maraming paghihirap dahil sa kanilang mga trabaho, matigas ang ulo ni Yoon Myung-joo na huwag makipaghiwalay kay Seo Daeyeon. Sa kabilang banda, kahit na ipinaliwanag na ni Yoo Si-jin ang lahat, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Kang Muyon, kaya't sinamahan niya ito sa surveillance room upang tingnan ang video. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagkaintindihan ang dalawa at nagustuhan ang isa't isa. Bagaman hindi siya naintindihan ni Kang Muyon, nakita ni Yoo Si-jin na siya ay medyo interesante. Kapag maganda, ang lahat ay kaakit-akit. Matapos panoorin ang surveillance camera, tinanggap ni Kang Muyon ang katotohanan. Natigilan si Kang Muyon nang makita niyang mag-isa lang na binugbog ni Yoo Si-jin ang isang grupo ng 30 o 40 na miyembro ng gang. Nang makita si Kang Muyon na patuloy na nagpapalakpak na parang nanonood ng live na broadcast, si Yoo Si-jin ay ngumiti lamang. Dahil nawala ang kanyang mahalagang day off sa kanya, gusto ni Yoo Si-jin na bawiin ito sa pamamagitan ng pagpapagamot sa kanyang sugat sa baywang. Ito rin ang sugat na nakuha niya sa misyon ng pagliligtas ng mga bihag sa Hilagang Korea. Nang ang dalawa na lamang ang natira sa silid, nagsimulang magpakita si Yoo Si-jin ng kanyang mga kasanayan sa panliligaw. Ngunit ang tunay na sining ay ang kanyang kagandahan. Sino ang hindi mahulog sa pag-ibig sa kanya? Hindi man siya nagsalita ng marami, ang kanyang kagandahan ay sapat na. Nais ni Yoo Si-jin na muling makita si Lee Kang Muyon sa araw ng kanyang follow-up check-up. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Yoo Si-jin kasama si Seo Daeyeon sa ospital upang bayaran ang mga bayarin sa ospital para kay Kim Gi-byum. Sa pagkakataong ito, gusto ring hanapin ni Yoo Si-jin ang magandang doktor na si Kang Muyon dahil ngayon ang araw ng kanyang follow-up check-up. Nakita niyang sinisikap ni Kang Muyon na iligtas ang isang pasyente mula sa kamatayan, kaya't agad na tumakbo si Yoo Si-jin upang tulungan ang mga doktor at nurse. Naghintay si Yoo Si-jin sa pinto hanggang gabi, ngunit hindi niya nakita si Kang Muyon. Nang gabing iyon, habang nag-ehersisyo, nakatanggap si Yoo Si-jin ang tawag sa telepono mula kay Kang Muyon na humihingi ng paumanhin dahil sa hindi niya pagpakita sa kanya. Ngunit dahil dito, nangyayain si Yoo Si-jin na lumabas, agad na pumayag si Kang Muyon. Nagkasundo ang dalawa na magkikita sa ospital. Dito, nakita ni Yoo Si-jin ang isang balita tungkol sa pagdukot sa 2 matataas na opisyal ng Pakistan. Tinanggap ni Yoo Si-jin ang misyon at ibinigay ang kanyang lokasyon upang magpadala ang kanyang nakakataas ng isang helicopter para sunduin siya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Kang Muyon ng tawag mula kay Yoo Si-jin na nagsasabing nasa rooftop siya. Pagdating ni Kang Muyon, bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, nakita niya na lumilipad na ang helicopter. Nagawa lang humingi ng paumanhin ni Yoo Si-jin kay Kang Muyon at nangako na manonood sila ng scene sa susunod nilang pagkikita bago siya sumakay sa helicopter at umalis. Sinundan ni Kang Muyon ang helicopter ng kanyang mga mata, puno ng pagsisisi at pagkadismaya. Sa oras na ito sa eroplano, ang espesyal na puwersa ni Yoo Si-jin ay naghahanda na tumalon gamit ang parachute upang makarating sa lugar ng pagliligtas. Nang umilaw ang ilaw ng eroplano at bumukas ang pinto sa likod, isa-isang tumalon ang mga espesyal na sundalo sa lugar ng operasyon. Narating na ng koponan ni Yoo Si-jin ang base ng operasyon upang pag-usapan ang plano ng pagliligtas ng bihag kasama ang hukbo ng Pakistan. Sa isang pagkakataon sa pag-ensayo ng pagliligtas ng bihag, ang kasama ni Yoo Si-jin ay tumapak sa isang minahan na nagdulot ng gulo sa lahat. Ito ay itinuring na pagkamatay ng buong koponan. Dahil dito, ang mga host ay nagsalita ng may paghamak na itinuturing ang mga Koreanong espesyal na sundalo na mahina at hindi kayang gampanan ang misyon. Ang lahat ay tahimik na nagtiis ngunit hindi si Yoo Si-jin. Siya ay lumusob upang makipag-away sa kapitan ng Pakistan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng 2 lalaki na kumakatawan sa 2 bansa kaya't walang sinuman ang pinahintulutang makialam. Ito rin ay isang labanan para maibalik ni Yoo Si-jin ang dangal ng kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad, dumating ang kanilang nakakataas upang pigilan ang labanang ito. Sa kabilang banda, si Kang Muyon ay nahihirapan sa isang napakahirap at mapanganib na operasyon. Hindi lang iyon, ang kanyang kasamahan ay napakatigas ng ulo at kahit nakaunti pa lang ang kanyang karanasan, gusto pa rin niyang gawin ang operasyon. Ang operasyon ay nabigo na halos ikamatay ng pasyente. Sa kabutihang palad, si Kang Muyon ay naroon at nailigtas ang pasyente mula sa kritikal na kondisyon. Kasabay nito sa larangan ng digmaan, si Yoo Si-jin ay naglalaban ng husto upang makumpleto ang kanyang misyon para sa bansa. Si Kang Muyon ay naglalaban din upang iligtas ang buhay ng pasyente. Sa huli, natalo ni Yoo Si-jin ang lahat ng kalaban at nailigtas ang mga bihag. Bukod pa rito, nailigtas din ni Yoo Si-jin ang sundalong Pakistani mula sa minahan na nakatanim sa malapit. Sa kabilang banda, matagumpay ring nailigtas ni Kang Muyon ang pasyente mula sa kritikal na kondisyon. Nang lumabas siya ng operating room, galit na galit si Kang Muyon dahil sa katangahan ng kanyang kasamahan, ngunit hindi niya ito masisi dahil buntis siya.
Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang shift, lumabas si Kang Muyon na tila pagod na pagod. Nagulat si Kang Muyon nang makita niyang naghihintay na si Yoo Shijin doon. Pagkatapos ay agad niyang tinakpan ang kanyang mukha na walang makeup na ikinahihiya niya. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Yoo Shijin at nagbigay ng mga dekalidad na pick-up lines. Sinabi ni Yoo Shijin na si Kang Muyon ay maganda kahit walang makeup na ikinatuwa niya. Pagkatapos ay inihatid ni Yoo Shijin si Kang Muyon pauwi. Sa bahay ni Kang Muyon, pinakiusapan niya si Yoo Shijin na tulungan siyang mag-order ng ilang fast food habang siya naman ay pumunta sa banyo upang maghugas ng buhok. Sa labas, naglakad-lakad si Yoo Shijin at tiningnan ang bahay ni Kang Muyon. Si Kang Muyon ay naghugas ng kanyang buhok sa banyo, ngunit sa kasamaang palad ay nawala ng tubig ang gripo. Nagbalot siya ng tuwalya sa kanyang ulo at lumabas, nagpapanggap na tapos na siyang maghugas ng buhok. Ngunit nakakatuwa na, nalaman ni Yoo Shijin na ang notice sa pagputol ng tubig ay dahil nakalimutan ni Kang Muyon na magbayad. Kaya, kinuha ni Kang Muyon ang tubig sa refrigerator para tapusin ang paghugas ng buhok. Naramdaman ni Yoo Shijin na ang babaeng ito ay napaka-interesante at kaibig-ibig. Pagkatapos, masaya silang kumain ng magkasama. Kasunod nito, nagpunta ang dalawa sa sinihan para mag-date. Ang panonood ng pelikula kasama ang taong gusto mo ay tunay na kahanga-hanga. Hindi rin nakalimutan ni Yoo Shijin na sabihin ang ilang mga linya na labis na ikinatuwa ni Kang Muyon. Sa gitna ng masayang kapaligiran, nakatanggap si Yoo Shijin ng tawag sa telepono na nag-uulat ng isang bagong misyon. Napilitan siyang iwan si Kang Muyon na manonood ng pelikula mag-isa habang siya ay umalis. Hindi rin masaya si Kang Muyon na kailangang bumalik sa ospital ng nagmamadali. Dagdag pa rito, nakatanggap pa siya ng abiso mula sa pinuno ng departamento. Lumabas na pinaboran niya ang isang doktor na walang sapat na kakayahan para sa promosyon at binaliwala si Kang Muyon. Sinisi ni Kang Muyon ang pinuno ng departamento dahil sa masamang pagtrato sa kanya. Bukod pa rito, ang napromote na doktor ay siya na halos ikamatay ng isang pasyente. Dahil mas mataas ang posisyon niya kay Kang Muyon, nagsimula siyang mag-utos sa kanya. Naisip ni Kang Muyon ang lahat ng ito at lalo siyang nagalit. Nagkaroon sila ng isang napakagrabing pisikalan na labanan. Pagkatapos, nag-away sila at nagsabunutan at nagsampalan na napakainit. Sa kabutihang palad, dumating ang kanilang mga kasamahan at pinigilan ang laban. Pagkatapos noon, kailangang umupo si Kang Muyon at kabisaduhin ang kanyang mga linya para sa programang kukunan bukas. Sa labis na pagkagalit, umiyak si Kang Muyon sa kawalan ng lakas. Sa kabilang panig, ang grupo ni Yoo Shijin ay katatapos lamang ng kanilang misyon nang pumasok ang koronel at ipinahayag na ang buong koponan ni Yoo Shijin ay magkakaroon ng 8 buwang bakasyon. Ang utos para sa bakasyon dito ay talagang isang utos para sa isang lihim na paglipat ng tropa sa isang tiyak na bansa at walang katiyakan kung kailan sila babalik. Kaya, pagkatapos nito, pinuntahan ni Yoo Shijin si Kang Muyon upang magpaalam. Humingi si Yoo Shijin ng paumanhin kay Kang Muyon dahil sa hindi niya pagpakita sa kanya ng ilang beses. Bilang isang sundalo, kailangan niyang unahin ang pagsunod sa mga utos ng kanyang nakakataas. Si Kang Muyon ay nagtatrabaho din sa ospital araw at gabi, kaya't hindi sila makahanap ng oras para sa isa't isa. Dahil sa mga kadahilanang iyon, kaya't nagpa siya ang dalawa na tapusin na ang kanilang relasyon. Umuwi si Yoo Shijin na may isang hindi maipaliwanag na damdamin dahil ang kanyang misyon ay may malaking panganib kaya't hindi niya gustong magtanim ng labis na pag-asa sa ibang babae. Pagkatapos ng 8 buwan, ang koponan ni Yoo Shijin ay nagsasagawa ng isang misyon sa pag-alis ng mga minahan sa Uruk. Ito ay isang napakadelikadong misyon. Habang naghahanap, nakita nila ang isang bomba na hindi pa sumasabog kaya't hiniling ni Yoo Shijin sa kanyang mga kasamahan na alisin ito at siya ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Pagkatapos, sinaway ng kanilang boss si Yoo Shijin at Seo Dae-young, ngunit gumawa si Yoo Shijin ng isang eksena na nagpatawa sa kanyang boss. Pinaparusahan niya ang 2 binata na tumakbo. Sa halip na ang buong koponan. Sa ospital, dahil sa kanyang sariling pagsisikap, matagumpay na natapos ni Kang Muyon ang kanyang misyon at na-promote bilang propesor sa ospital. Habang nagtatanghalian ang grupo ni Kang Muyon, lumapit ang direktor ng ospital at inanyayahan si Kang Muyon na maghapunan sa kanyang pribadong tahanan. Nang gabing iyon, pumunta si Kang Muyon sa opisina ng direktor at nalaman na may masama siyang intensyon. Bilang isang taong may integridad, hindi madaling magpadala si Kang Muyon. Direkta siyang lumapit at ginamit ang kanyang bag para paulit-ulit na hampasin siya upang matuto siya ng leksyon. Kinabukasan sa isang pulong sa ospital, bilang paghihiganti sa ginawa ni Kang Muyon, ang direktor ay naglabas ng direktiba na ilipat ang grupo ni Kang Muyon sa Uruk nang i-voluntaryo, ngunit may pilitan. Labis na nagulat at walang nagawa si Kang Muyon sa desisyon na iyon. Pagkatapos, lumipat ang buong grupo sa Uruk. Lahat ay pagod sa mainit na panahon doon. Pagkatapos, dumating ang eroplano ng United Nations upang sunduin ang buong grupo. Nagulat si Kang Muyon nang makita niya si Yoo Shijin na kanyang pinapangarap araw at gabi na naroon din gayunpaman, nilampasan ni Yoo Shijin si Kang Muyon na parang hindi sila magkakilala. Lumapit siya sa grupo ng mga voluntaryong doktor at ipinakilala ang kanyang sarili. Ang kanyang koponan ang magiging responsable sa paglipat at pagdala ng buong grupo sa kampo. Pagkatapos nilang makarating sa base, ang grupo ng mga doktor ay malugod na tinanggap ng mga sundalo. Labis itong ikinatuwa ng mga doktor dahil ang lugar ay malayo sa kanilang inaasahan. Bagaman nagpapanggap na normal, sa loob ay labis na nag-aalala si Yoo Shijin. Naramdaman niya na awkward dahil tinapos niya ang relasyon nila ni Kang Muyon
iyon, ngunit ngayon ay kailangan nilang magtrabaho ng magkasama dito. Pagkatapos, mas lalo siyang nagulat nang makatanggap si Seo Dae-young ng liham mula kay Ed Yoon Myung-jo. Nagboluntaryo siyang pumunta sa Uruk upang magsama silang muli. Kasabay nito, sa kanilang bayan, nakikipag-usap si Yoon Myung-jo kay Coronel Yoon Gil-joon na kanyang ama. Sinabi niya na kung pupunta si Yoon Myung-jo doon, lalo lamang siyang magiging awkward kay Seo Dae-young. Hindi gusto ng kanyang ama na maging magkasintahan si Myung-jo at Jessie Jin. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Jeong-jong, determinado siyang pumunta doon anuman ang kahihinatnan. Pagkatapos marinig ito, naubusan ng salita si Coronel Jun para sa kanyang anak. Habang naglalakad, nakita ni Museon ang mga batang naglalaro malapit sa kampo. Nakita niya ang isang batang babae na kinakagat ang isang piraso ng bakal at naawa siya, kaya binigyan niya ito ng tsokolete. Ang mga batang nasa paligid ay agad na dumaan kay Museon para humingi ng candy na nagpapahirap sa kanya. Dumating si Juju Jin upang tulungan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na mayroong isang outdoor party sa kampo at maaari silang pumunta at dumalo. Pinaalalahanan ni Juju Jin si Morjon na huwag basta-basta umalis sa kanyang ligtas na posisyon sa susunod na pagkakataon. Hindi gustong makasama ni Morgan si Jessie Jin, kaya umalis siya. Nakita ni Jessie Jin na natapakan ni Morgan ang isang bagay kaya't sumigaw siya na ito ay isang mina na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Itinulak ni Jujutsu Jin ang paa ni Mordion sa gilid upang palitan siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng panginginig, pareho silang bumagsak sa lupa at nagpatong sa isa't isa. Sa kabutihang palad, hindi ito isang mina. Sa bihirang pagkakataong ito, tinanong ni Jujutsu Jin si Mordeon kung kumusta na ang kanyang buhay. Napagtanto ni Mordeon na niloko siya ni Jujutsu Jin tungkol sa minang iyon. Dahil sa labis na pagkapahiya, umalis si Museon nang hindi dumalo sa party. Kinabukasan sa kampo, nagkaroon ng medical check-up at blood test. Sinamantala ni Museon ang pagkakataong ito upang maghiganti kay Jessie. Dahil sa panloloko ni Jin sa kanya kahapon, sinabi niya na siya muna ang mag-sample. Nang makita ni Museon na mukhang nalilito si Jessie Jin, lalo niya itong kinankyawan, ngunit diretso niyang itinuro ang karayom sa kanyang kamay na ikinagulat niya. Sa mga sumunod na araw, dahil sa kanilang trabaho, mas madalas na nagkikita si Jessie Jin at Morzion. Nagkakaroon na rin sila ng damdamin para sa isa't isa. Sa kabilang banda, ang teritoryo ng mafia ay nagiging napakabangis. Tinakot ng pinuno ang pulisya gamit ang isang sandata na humihiling na pakawalan nila ang kanyang mga tauhan. Lumalabas na ang mga pulis na ito ay nakipagsabwatan at tumanggap ng suhol mula sa mafia. Walang awa rin niyang binaril ang pulis na commander sa harap ng mga opisyal sa dining room ng kampo. Nahanap ni Kapitan Jujun si Jeongjong para makipag-usap. Bilang kanyang superior at ama ni Myungju, inutusan ng kapitan si Jeongjong na makipaghiwalay sa kanyang anak dahil ayaw niyang maapektuhan ang kinabukasan nito. Ito ay isang utos mula sa kanyang superior, kaya malungkot na sumunod si Jeongjong. Sa pamamagitan ng kwento ni Jujutsu Jinta, nalaman natin na sa nakaraan, unang nagkita si Zijiro at Miyuzuru sa isang kompetisyon sa pagsasanay. Noong panahong iyon, dinala ni Zijiro ang mga bag ng kanyang mga kasamahan upang mabilis silang makarating sa finish line at manalo sa unang lugar. Ang dahilan ay nais ni Jeongjong na manalo upang magkaroon ng day off para makadalo sa kasal ng kanyang dating kasintahan. Nang handa na si Jeongjong na pumunta sa kasal, nagsuot si Myungju ng magandang puting damit at humiling na samahan siya upang maghiganti sa kanyang ex-girlfriend. Nang makita ni Jeongjong kung gaano kaganda si Myungju, bahagya siyang naging interesado. Mula noon, ang kanilang pag-ibig ay umusbong at sila ay naging isang military couple na hinahangaan ng marami. Dahil sa pagtutol ng ama ni Myungju, nangyari ang mga bagay na ito. Nang gabing iyon, isang mataas na opisyal mula sa Arab ang nasa isang emergency situation at nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit ayaw ng kanyang mga bodyguard na magsagawa ng operasyon ang grupo ng mga Koreanong doktor. Sinunod ni Ji Si Jin ang utos ng kanyang superior. Itinutok ang kanyang baril sa mga Arabong bodyguard. Ang sitwasyon ay naging napakabigat dahil ang dalawang panig ay nakatutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Lucy Jin. Magkasama silang mga kasamahan ay bumuo ng isang shield na hinaharangan ang mga bodyguard ng Arabo. Handang-handa silang magretaliate kung may banta. Samantala, dinala ni Morgan at ng mga doktor ang pasyente sa operating room upang magsagawa ng operasyon. Sa labas, sinikap ni Commander Byung-chun na hilingin kay Jessie Jin na itigil ang kanyang hangal na aksyon. Gayunpaman, sa loob, ang dalawang puwersa ay nagtutok pa rin ng kanilang mga baril sa isa't isa. Ang loob ng operating room ay hindi rin gaanong tensyonado dahil labis na nag-aalala ang mga doktor na kung mamamatay ang pasyente. Hindi lamang sila kundi pati na rin ang mga sundalo doon ay mahihirapang makabalik ng ligtas. Gayunpaman, nagpa siya si Morgan na magpatuloy sa operasyon. Pagkatapos ng isang napakatensyonadong proseso ng pagputol, pagsuture at pagtahi. Sa huli, nabawi ng mga doktor ang buhay ng pasyente. Ang operasyon ay mas matagumpay kaysa sa inaasahan. Sinisi ng Arabong doktor ang grupo ni Morjon dahil sa pagsasagawa ng operasyon habang ang pasyente ay walang malay. Nagpahayag ng pagtutol si Morjon na nagsasabing kung hindi nila isinagawa ang operasyon, si Mubarak ay magiging tuyot na bangkay. Gayunpaman, sila ay lubhang nag-aalala dahil hindi nila alam kung kailan magigising si Mubarak. Sa Blue House, mayroong isang pulong upang maghanap ng solusyon sa nangyari at magbigay ng utos sa taong may pananagutan. Pagkatapos nito, inutusan ni Kapitan Jun si Jeongdong na tanggalin si Jessie Jin sa kanyang posisyon at ikulong siya upang hintayin ang investigasyon. Kinumpiska kay Jessie Jin ang kanyang military gear at inilagay siya sa military warehouse upang hintayin ang paglilitis. Galit na galit si Commander Byung-chun na sinisisi si Jessie Jin sa paggawa ng isang gulo. Ang kanyang ginawa
ay nagdala ng panganib sa maraming tao. Ngunit si Jessie Jean ay hindi nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos nito, pumunta si Commander Byung-chun upang kausapin si Museon ng pribado. Naniniwala siya na ang nakaraang kapabayaan ay sumira sa 10 taon ng pagsisikap ni Joseon sa militar. Kung hindi magising si Mubarak, mahihirapan silang lahat na bumalik sa bansa ng buhay. Inutusan din ni Commander Byung-chun si Jejong na kanselahin ang misyon. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang lahat na magmadali. Umuwi sa bansa upang maiwasan ang impluwensya. Nakapagpaalam lang si Jejong kay Joseon. Sinabi ni Jeongjong na ang lahat ng mga utos ni Jessie Jean ngayon ay tama at marangal. Nag-usap sila na kapag bumalik sila sa bansa, iinom sila ng alak sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos umalis ni Jeongjong, binisita rin ni Mujeon si Jessie Jean na nakakulong sa selda. Nag-usap silang dalawa tungkol sa mga pangyayari ngayon at ang mga epekto nito. Si Joji ay nanatiling tapat sa kanyang moto na ang buhay ay para protektahan ang mga matatanda at magaganda. Kaya naman hindi siya nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos marinig ito, labis na naantig si Mujeon. Bago siya umalis, nag-aalala rin siya na bigyan siya ng isang napaka-cute na panghuli ng lamok. Sa huli, dumating din ang swerte. Nagising din ang ministro, kaya't gumaan ang pakiramdam ng mga doktor. Kinabukasan, dinala ang ministro sa lungsod sakay ng helicopter para magpagamot at nagpaalam ang lahat. Nang matanggap ni Jeongjong ang balita sa airport, labis siyang natuwa. Pinayuhan niya ang kanyang mga kasamahan na manatili at magsanay ng mabuti. Habang papasok sa eroplano, nakasalubong niya si Myungju. Labis siyang naantig sa muling pagkikita. Sinampal ni Myungju si Jeongjong dahil sa pagtakas niya. Ang tanging magagawa ni Jeongjong ay payuhan si Myungju na maging maingat at kailangan niyang alagaan ang sarili niya habang nandoon. Pagkatapos, niyakap niya ito bilang isang kasamahan. Myungju. Inis na inis si Myungju dahil patuloy na binabaliwala ni Rirong ang kanyang pagmamahal. Tumawag ang Blue House kay Commander John at sinabi sa kanya na panatilihing lihim ang tungkol sa operasyon na tumulong sa mga Arabo. Para naman kay Kapitan Ji Seung-jin, nasa desisyon ng militar kung siya ay parurusahan o bibigyan ng papuri. Sa puntong ito, pinalaya na si Ji Seung-jin. Sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan na may puting tofu, alinsunod sa tradisyon ng Korea. Alam ni Jessie Jean na biniro siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit masaya pa rin niyang tinanggap ang regalong iyon. Pagkatapos nito, nakipagkita si Jessie Jean kay Morgan upang pag-usapan ang nangyari. Nagpasalamat si Morgan kay Jessie Jean dahil nagtiwala siya sa kanya na magsagawa ng operasyon. Habang nag-uusap sila, ang Arabong bodyguard. Nagmamadaling dumating ang Arabong bodyguard para sunduin ang dalawa. Lumalabas na dinala niya sila upang makita ang Arabong ministro sa kanyang tahanan. Ang ministro ay labis na nagpapasalamat sa ginawa ni Timur Seon, kaya't nagbigay siya sa kanya ng gintong business card. Ang card na ito ay may napakalakas na kapangyarihan at maaaring makakuha ng tulong saan man. Sa Arab agad na ginamit ni Jessie Jean ang card upang upahan ang kotse ng Arabong bodyguard. Gusto ni Jessie Jean na magmaneho ng mag-isa para mag-date dahil mayroon pa silang 2 oras bago bumalik sa kampo. Dinala ni Jessie Jean si Museon sa isang date at marami silang pinag-usapan na nagpatibay sa kanilang damdamin para sa isa't isa. Sa paliparan, ginaganap ang libing ng 2 sundalo. Dito, muli nating nakita ang mafia na si Agos. Siya at si Jesus Jean ay dating magkasama sa militar. Kinabukasan, hinanap ni Museon si Jesus Jean sa buong kampo, ngunit hindi niya ito nakita. Nang tanungin niya ang isang sundalo, nalaman niya na si Jesus Jean ay nasa disciplinary committee meeting ng kampo. Sa oras na ito, ang mga leader ay nagdidisiplina kay Jesus Jean. Pinatawan siya ng 3 buwang multa sa sweldo at inalis ang kanyang pangalan sa listahan ng mga itataas sa major. Malungkot na sumunod lang si Lucy Jean sa desisyon. Nang bumalik si Lucy Jean, labis siyang nalungkot. Dahil sa alam niyang nawala ang lahat ng kanyang pagsisikap para sa promotion, naisip niya na inumin ang isang bote ng apple wine na matagal nang nakatago sa kitchen cabinet para mawala ang kanyang kalungkutan. Sa tamang oras na ito, dumating si Moji-on at inalok niya itong uminom kasama siya. Nang hahanapin pa lang ni Jujin ang baso, ininom na ni Moji-on ang buong bote. Nagsorry si Moji-on dahil sa sinabi niya kanina. Sa katunayan, alam na ni Museon ang tungkol sa pagkawala ng 3 buwang sweldo ni Jessie Jean at ang pag-alis ng kanyang pangalan mula sa listahan ng mga itataas sa major. Dito, nag-usap silang dalawa ng malalim. Sinamantala ni Jessie Jean ang perpektong pagkakataon upang halikan si Museon. Akala niya ay nakuha na niya ang puso ng babaeng ito, ngunit pagkatapos nito, tumakbo si Museon dala ang bote ng alak. Kinabukasan, pumunta si Museon sa isang construction site para magtrabaho. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng tawag na nagpapahayag na nawawala ang batang lalaking si Black na mailid poisoning. Pagbalik ni Museon sa ospital, nakita niya ang drawing na iniwan ni Breck. Ang drawing ay isang mapapapunta sa bahay niya. Ang bahay ay napapalibutan ng gubat at mahirap hanapin. Sa kabutihang palad, dumating si Jujutsu Jin at nagtanong. Dahil sa kahihiyan mula sa halik kagabi, nag-alinlangan si Morjon. Kinumpirma ni Jujutsu Jin na ang batang lalaki ay mula sa Taurus Forest at Breck ang pangalan niya. Dahil si Jujutsu Jin lang ang nakakaalam ng daan, sumama si Morjon sa kanya. Sa loob ng kotse, pinaalalahanan ni Jujutsu Jin si Morseon tungkol sa nangyari kagabi at humingi ng tawad para sa kanyang biglaang kilos. Nang makarating sila sa Baryo Breck, nakita nila ang batang lalaki na napakaluso. Pumasok silang dalawa sa bahay para bisitahin ang bata at ang kanyang ina. Hindi nakalimutan ni Museon na paalalahanan ang ina
Diana na pakainin ang bata at bigyan ito ng gamot sa oras. Pagkatapos, pumunta silang dalawa upang kumain sa isang paboritong kainan ni Jessie Jean. Sinikap niyang mag-focus kay Musion upang hindi tumingin sa sexing waitress ng restaurant. Pagkatapos kumain, naunang lumabas si Jessie Jean. Dito, nagulat siyang muling makita ang arms dealer. Dapat ay nasa bilangguan na siya ngayon, di ba? Nang lumabas si Morgan, sinabi ni Jesus Jean sa kanya na pumunta sa bahay ng isang kaibigan niya malapit dito. Rito para manghiram ng kotse pabalik sa kampo. Pagkatapos umalis ni Morgan, kinuha ni Jesus Jean ang kanyang baril at nagtungo sa direksyon ng mga mafia. Matapos ang ilang sandali ng pagtatanong, hindi natakot ang dalawang lalaki at hinamon pa si Jesus Jean. Napilitan si Jesus Jean na paputukin ang baril sa mga gulong. Pagkatapos nito, lumabas din ang mga kasamahan ng dalawang lalaki na may mga sandata. Lumapit din ang pinuno at pinigilan ang kanyang mga tauhan at binati si Jessie Jean. Walang iba kundi si Kapitan Agus, isang dating kasamahan ni Jessie Jean. Si Jessie Jean at Agus ay dating nabihag at pinahirapan ng mga kaaway para kumuha ng impormasyon. Ngunit kalaunan, iniligtas silang dalawa ng mga puwersa ng Korea. Hindi inakala ni Jessie Jean na muli niyang makikita si Agus sa ganitong sitwasyon. Tinukso ni Agus si Jessie Jean dahil sa pakikialam nito sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad at kinutya ang maliit na sweldo nito bilang sundalo. Sinabi niya na kung sasama siya sa kanya, makakakuha siya ng maraming pera sa pagpapaputok ng baril. Hindi makapaniwala si Jessie Jean na nagbago ang kanyang kasamahan kaya nagpasya siyang putulin ang relasyon nila. Samantala, matapos humiram ng kotse sa kaibigan ni Jessie Jean, umuwi si Morgan sa kampo. Dahil sa pag-aalala kay Jessie Jean, nawalan siya ng focus at muntik nang makabangga ng isang sasakyan. Huminto ang kanyang sasakyan sa gilid ng bangin. Sa pagkakataong ito, ang kotse ay nakatayo sa bingit ng bangin, kaya hindi makagalaw si Museon. Nang makatanggap si Jujin ng distress call mula kay Museon, agad siyang pumunta doon. Sa oras ng desperasyon, ni-record ni Museon ang lahat ng kanyang huling habilin upang ipadala sa kanyang pamilya. Sa isang sitwasyon na buhay at kamatayan, buti na lang at dumating si Jujin sa tamang oras. Tumalon siya sa upuan sa tabi niya upang balansihin ang kotse. Dahil malapit na itong bumagsak, nagpa siya si Ji Sung-jin na tumalon na lang sa bangin. Naniniwala si Ji Sung-jin na kaya ng chassis ng kotse na makayanan ang matinding puwersa. Hinawakan ni Ji Sung-jin ng mahigpit ang kamay ni Morgan upang bigyan siya ng lakas ng loob. Pagkatapos, sinira ni Ji Sung-jin ang airbag ng kotse at sumama sila sa pagbagsak nito sa dagat. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala ni Jessie Jean si Morgan sa dalampasigan at nagsagawa ng artificial respiration. Pagkatapos magising, natakot si Morgan sa nangyari. Matapos makabalik sa kampo, galante si Jessie Jean na pinagsakay si Morgan sa kanyang kotse dahil sa kanyang mga basang damit na naglantad sa kanyang underwear. Sa katunayan, nasiyahan na si Jessie Jean sa pagtingin sa kanya. Samantala, lalong naging brutal si Agus. Dahil sa pera at diamonds, gagawin niya ang lahat kahit papatayin ang ibang tao para lang makuha ang kanilang teritoryo. Kinabukasan, dinala ni na Jessie Jean at Morgan ang hiniram na kotse ni Daniel pabalik. Nang makita ang kotse sa napakasamang kondisyon, labis na nalungkot si Daniel. Inalok ni Morgan na bayaran ang kotse, ngunit sinabi ni Daniel na siya na lang ang mag-aayos nito. Pagkatapos nito, tinuruan ni Jessie Jean si Morgan kung paano gamitin ang two-way radio. Dahil mas maginhawa ang paggamit ng two-way radio kaysa sa cellphone dito. Habang nag-uusap sila, dumating si Myungju. Lumalabas na inilipat si Myungju dito upang tumulong sa medical center. Biro ni Myungju na pumunta siya rito upang magpakasal kay Jisoo-jin na ikinagalit ni Museon. Gayunpaman, sila ay magkasamang kasamahan lamang. Ngunit sa labas, sinubukan pa rin ni Mujeon na makinig sa kanilang pag-uusap sa loob ng silid. Sa Korea, si Jeong ay nahihirapan din sa pagsasanay sa mga bagong recruit na ang utos ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Bukod pa rito, kailangan ding harapin ni Jeong ang kanyang magiging biyenan na laging may prejudice laban sa kanya at gustong apihin siya. Ang kanyang love life ay napakahirap din, hindi man lang nangahas si Jeongjong na sagutin ang mga tawag ni Myungju sa urok. Nang gabing iyon, nakipagkita si Ji Seung-jin kay Mujeon para mag-usap. Kinabukasan, tapos na ang kanyang misyon dito at kailangan na siyang umuwi. Tinanong ni Ju Si-jin si Museon tungkol sa halik noong nakaraang gabi. Hindi niya alam kung dapat siyang humingi ng tawad o magtapat ng kanyang pagmamahal. Ang sagot ni Museon ay nagpabigla kay Ju Si-jin dahil alam niyang gusto nitong humingi siya ng tawad. Ayaw ni Museon na makipag-date sa isang mapanganib na lalaki tulad ni Ju Si-jin. Sa makatuwid, nagpaalam si Jessie Jean kay Morgan bilang isang kasamahan. Inaasahan niyang mabubuhay siyang maayos at agad na aalis pagkatapos ng kanyang misyon bukas. Nang marinig ang balita mula kay Jibum, nalaman ni Morgan na umuwi na si Jessie Jean sa bansa kaninang umaga. Labis na nagalit si Museon dahil sa dami pa sana niyang gustong sabihin kay Jessie Jean. Pagbalik ni Jessie Jean sa bansa, ang una niyang ginawa ay bisitahin ang kanyang ama. Kumuha silang dalawa ng larawan kasama ang litrato ng yumaong ina ni Jessie Jean. Pagkatapos nito, pumunta si Lucy Jean para makipagkita kay Sejong upang tuparin ang kanilang pangako na uminom ng alak sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Habang umiinom sila, mayroong 3 sundalo na dumating upang kumustahin sila. Natanto ng 2 binata na sila ang mga bagong recruit na sinanay ni Sejong sa The Village Exercise kaninang hapon. Dahil sa kagustuhan ng mga ito na magtanggal ng kanilang rank para mag-solo, kaya't iniwan ni Sejong ang kanyang kaibigan at tumakas. Nang pareho silang tumalon sa ibaba, nakita nila ang isang mesa na puno ng mga sundalo. Nagdulot silang dalawa ng kaguluhan sa buong restaurant. Pagkatapos, tumakbo sila sa kalsada para makatakas. Sa likod nila ay ang grupo ng mga bagong recruit na humahabol sa kanila. Tumakbo silang dalawa ng mabilis dahil sa kanilang naunang pagsasanay,
kaya't mabilis silang nakatakas sa paghabol. Natapos ang kasiyahan at umuwi na ang lahat. Nagpaalam na si Jeongjong kay Jujujin at umalis. Sa daan pa uwi, tumawag si Myungju kay Jeongjong at sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tawag. Gayunpaman, si Jeongjong ay nanatiling tahimik sa mga tanong ni Myungju dahil sa utos at pangako niya sa ama nito. Si Ji Seung-jin naman ay labis na namimiss si Museon. Ngunit sinikap pa rin niyang maging matatag. Ganoon din si Museon. Nagbigay ang mga bata ng mga drawing kay Museon na nagpapaalala sa kanya kay Ji Seung-jin. Napakahirap talagang kalimutan ang isang taong mahal mo. Pagkatapos ng isang panahon ng voluntaryong gawain sa Uruk, dumating na rin ang oras para umuwi ang grupo ng mga doktor. Nagpakuha sila ng mga litrato upang magtala ng mga alaala sa lugar na iyon. Ang mga doktor ay hinati sa dalawang grupo upang sumakay sa helicopter papunta sa airport. Habang nasa helicopter at tinitingnan ang lupain na puno ng alaala, labis na naantig si Museon. Sa sandaling iyon, naganap ang isang nakakabiglang lindol na sumira sa lahat ng mga gusali at bahay sa lugar na iyon. Ang sitwasyon sa airport ay lubhang magulo. Habang naghahanap ng paraan ang lahat para umalis sa Uruk, nagboluntaryo ang grupo ng mga doktor ng Morgon na manatili at tumulong sa pagliligtas para sa bansang ito. Nang matanggap ang balitang ito, nagpadala rin ang South Korea ng mga tauhan sa Uruk para tumulong sa pagliligtas. Siyempre, hindi maaaring mawala sina Shaejin at Seo Daeyeon dahil higit sa lahat, nandoon ang dalawang babaeng mahal nila. Sa panig ng Uruk, naging napakatindi ng pagliligtas at pag-recover ng mga biktima sa construction site. Sinikap ng mga sundalo at ng grupo ng mga doktor na labanan at tulungan ang mga biktima ng lindol. Pagsapit ng gabi, natagpuan ang 14 na napatay at dinala ng helicopter ang espesyal na grupo ni Yoo Shijin pabalik. Nagbalik muli si Yoo Shijin sa Uruk para magsagawa ng rescue mission. Nang makita si Yoo Shijin, natigilan si Kang Muyon at nabawi niya lang ang kanyang katinuan nang tawagin siya ng isang lalaking itim para humingi ng tulong. Sinimulan ni Yoo Shijin ang pagtatalaga ng mga gawain sa mga sundalo. Lahat ay handa na sa kanilang mga posisyon sa labanan. Dito, muling nagkita sina Seo Daeyeon at Yoon Myungju. Bagaman masaya siyang makita si Yoon Myungju, nanatili pa rin siyang malamig dahil sa utos ng ama nito. Sa kabilang panig, muling nagkita sina Yoo Shijin at Kang Muyon. Hindi siya nag-atubili na itali ang sintas ng sapatos nito. Sinabi ni Yoo Shijin na labis siyang nag-alala kay Kang Muyon at labis siyang nagsisisi sa pag-alis ng walang paalam. Bagaman mahal na mahal niya ito dahil sa sinabi niya noong isang araw. Kaya pareho silang umalis upang isagawa ang kanilang mga tungkulin. Kinabukasan, naging napaka-aktibo ng rescue operation ng mga sundalo. Habang kinakabahan ang lahat sa pag-iisip kung paano iligtas ang mga biktima, tumayo ang kontraktor na si Jung-soo at sinabing siya ang mananagot dito. Gusto ni Jung-soo na pumunta ang mga sundalo sa katabing lugar para hukayin ang isang secret folder na naglalaman ng mga pambansang lihim. Sinubukan ni Seo Daeyeon na ipaliwanag na ang pagliligtas ng tao ang mas mahalaga ngayon kaya hindi siya pumayag sa walang kwentang kahilingan ni Jung-soo. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Jung-soo na dapat itong gawin ng grupo ni Seo Daeyeon. Inutos ni Seo Daeyeon na pwersahang ilabas si Jung-soo sa construction site. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, nailigtas ng espesyal na grupo ni Yoo Shijin ang mga taong natrap sa construction site at nailabas. Sa kabilang banda, nahihirapan din sina Kang Muyon at Yoon Myungju. Isang biktima ang dumaranas ng intra-abdominal hemorrhage na nagpapahirap sa kanyang kalagayan. Kung dadalhin siya sa operating room, huli na. Ngunit kung operahan siya sa lugar na iyon, mapanganib ang kanyang buhay dahil hindi sapat ang kalinisan. Sa huli, nagpasya pa rin silang magpatuloy sa operasyon doon mismo. Habang nag-opera, dumating si Yoo Shijin para hanapin si Kang Muyon upang humingi ng tulong dahil napakakritikal ng kaso. Pagdating ni Kang Muyon, nakita niya na napakahirap na sitwasyon. Sa ilalim ay isang matandang lalaki na naipit ang buong ibabang bahagi ng katawan sa ilalim ng isang bloke ng semento. At walang pakiramdam. Sa itaas ay isang binata na tinusok ng bakal mula sa bloke ng semento. Pareho silang nakakabit sa isa't isa. Kung ililigtas ang isa, kailangang iwanan ang isa pa. Kaya naman, gusto ni Yoo Shijin na suriin ni Kang Muyon ang sitwasyon at iligtas kung sino ang may mas mataas na tsansa na mabuhay. Sa harap ng mahirap na pagpipilian, si Kang Muyon ay labis na nalito. Ang dalawang biktima ay nasa kritikal na kondisyon kung sila ay magpapatuloy sa pag-aalinlangan. Habang magulo ang sitwasyon, dumating si Jung-soo para manggulo. Humihingi pa rin si Jung-soo na hanapin ng grupo ni Yoo Shijin ang mga dokumento para sa kanya pagkatapos nilang matapos ang trabaho. Sinabi ni Yoo Shijin na bilang isang sundalo, ang agarang kailangan ay iligtas ang mga biktima mula sa panganib. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumagsak ang isang bloke ng semento mula sa istruktura. Ginawa ni Yoo Shijin ang kanyang sarili bilang pananggalang para kay Jung-soo. Dahil sa pagprotekta kay Jung-soo, nasugatan si Yoo Shijin sa balikat. Kahit na dumugo ng husto, hindi siya nag-abalang manatili at umalis. Lumipas na ang 1-0 minutong palugit ni Kang Muyon para mag-isip. Napilitan siyang pumili kung sino sa dalawa ang ililigtas. Alam niyang mas mataas ang tsansang mabuhay ng binatilyong lokal sa itaas, ngunit hindi pa rin siya makapagpasya. Kalaunan, hinikayat ni Yoo Shijin si Kang Muyon. Ito na ang oras para gumawa ng desisyon at maniwala dito. Sa huli, pinili nilang iligtas ang binatilyong lokal. Mabilis na tinasa ni Kang Muyon ang kondisyon ng pasyente at dinala siya sa operating room. Nalungkot si Yoo Shijin sa pagkawala ng matandang lalaki at yumukod bilang pag-alaala sa kanyang sakripisyo. Nagpapatuloy ang pagliligtas sa mga biktima. Dumating ang puwersa ni Commander Park Byung-soo upang mag-relay para makapagpahinga ang grupo ni Yoo Shijin. Kinagabihan, sa lugar ng paggamot, nag-aalala ang grupo ni Yoo Shijin sa papalubhang kakulangan ng pagkain para sa mga biktima. Sa kabutihang palad,
palad, dumating ang kaakit-akit na waitress mula sa restoran noong nakaraan at nagdala ng maraming pagkain para sa lahat. Kumain ang mga sundalo, nagpalakas para sa laban, at nakinig sa mga susunod na utos mula sa kanilang, si Yoshijin. Dahil din sa pangyayari sa Uruk, nagkaayos ang relasyon ni Seo Daeyeong at Yoon Myung-joo. Mas lalo silang nagmamahalan. Pagkatapos ng isang araw na paggamot sa mga biktima, naiyak si Kang Moyon sa pag-iisip sa kanyang mga kababayan na nagtrabaho sa ibang bansa at namatay doon. Natuklasan ng kanyang mga kasamahan na may sugat si Yoshijin sa balikat, ngunit gusto niyang siya mismo ang gumamot nito. Dumating si Kang Moyon at sinabing gagamutin niya ang sugat ni Yoshijin. Nagpatuloy si Kang Moyon sa pagdisinfect at pagtatahi ng sugat ni Yoshijin. Nag-usap sila ng matagal. Labis na pinagsisihan ni Yoshijin ang pag-alis ng araw na iyon nang walang paalam kay Kang Moyon. Nang makita si Kang Moyon, malungkot siya sa mga nangyari ng araw na iyon. Tumakbo si Yoshijin para aliwin siya. Ang pagtingin sa kalangitan na puno ng bituin ay nagpaginhawa sa pakiramdam ni Kang Moyon. Sa parehong sandali, sa panig ng mafia, binubugbog si Jungsu ni Argus dahil ang mga diamanteng dapat niyang ibigay kay Argus ay nakabaon sa silid ng mga dokumento sa ilalim ng mga guho. Walang pakialam si Argus sa dahilan na ibinigay ni Jungsu. Gusto lang niyang ibalik ni Jungsu ang mga diamante sa kanya. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng mga sundalo ang paghahanap at pagliligtas sa tatlong nawawalang tao sa construction site. Sa gitna ng paghahanap, natagpuan ni Lee Chae-hoon ang isang kabataan na naipit. Natrap sa mga guho, habang sinusubukan niyang iligtas siya, nagkaroon ng isa pang lindol na nagpayanig sa lahat. Bilang resulta, bumagsak muli ang istruktura at napilitan si Lee Chae-hoon na tumakbo palabas. Bagaman nakatakas siya, nataranta pa rin si Lee Chae-hoon dahil hindi niya nailigtas ang binatilyo. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang binatilyo, ngunit natrap ang kanyang binti. Mabuti na lang at narinig ng rescue team ang kanyang sigaw para sa tulong mula sa labas. Kinuha ni Yoshijin ang responsibilidad sa pagliligtas at pumasok sa loob kasama ang kanyang kagamitan. Pagkapasok at pagkatapos suriin ang sitwasyon ng binatilyo, nagulat si Yoshijin kay Kang Moyon sa labas. Binigyan siya ng gabay ni Kang Moyon. Napakaingat sa proseso ng pagsalin sa binatilyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mag-react sa gamot ang binatilyo, kaya hiniling ni Kang Moyon kay Seo Daeyeong na dalhin ang gamot sa loob. Gayunpaman, biglang nayanig ang istruktura na nagdulot ng gulat sa lahat. Si Yoshijin at ang binatilyo sa loob ay natabunan ng mga guho at nawalan ng koneksyon. Lumalabas na ito ay dahil ginamit ni Jungsu sa labas ang isang drill upang sirain ito. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ng mga sundalo at dinala siya para harapin ang mga kahihinatnan. Sa loob ng mga guho, nagising si Yoshijin. Ang binatilyo ay labis na natakot. Ang daan palabas ay ganap na nablock at nawala ng signal ang kanilang walkie-talkie. Hinikayat pa rin ni Yoshijin ang binatilyo para mabawasan ang takot nito. Sa sandaling iyon, naisip pa rin ni Yoshijin si Kang Moyon. Nang nawawalan na sila ng pag-asa, nabuksan ni Seo Daeyeong ang daan palabas at inilabas silang dalawa. Masayang-masaya ang binatilyo na nailigtas siya, habang gumaan ang pakiramdam ni Kang Moyon nang malaman niyang ligtas si Yoshijin. Nagkunwari si Yoshijin na nasugatan para makuha ang atensyon ni Kang Moyon, ngunit medyo nairita siya. Sa sandaling iyon, lumapit muli ang kontraktor na si Jungsu at nagsalita sa isang nakakainis na tono. Nainis si Seo Daeyeong at lumipad para bigyan siya ng isang suntok sa mukha. Sa huli, natapos na ang rescue operation para sa mga biktima ng lindol. Bumisita si Commander Park Byung-soo. Bumisita si Park Byung-soo at inihayag na darating ang eroplano para sunduin ang lahat pabalik sa bansa kinabukasan. I-update ni Kang Moyon ang listahan para sa commander. Pagkatapos, dumating muli ang nakakainis na si Jungsu. Dahil sa suntok na natanggap niya, gusto niyang parusahan ni Commander Park Byung-soo ang mga sundalo niya sa isang makatarungang paraan o sasampahan niya sila ng kaso. Ngunit tinakot lang siya ni Commander Park Byung-soo at natakot siya. Pinatawan pa rin ni Commander Park Byung-soo ang mga sundalo niya sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanila ng 100 laps. Habang tumatakbo, muling nakita ni Yoshijin si Kang Moyon. Binigyan niya siya ng gamot at sinabing inumin ito sa tamang oras. Pagkatapos, nang sabihin niya na nasa listahan siya ng mga babalik sa bansa, umalis kaagad si Kang Moyon. Nang gabing iyon, pinapunta ni Kang Moyon ang buong team para ipahayag ang tungkol sa flight pabalik sa bansa kinabukasan ng hapon. Kalahati sa mga doktor sa grupo ang nag-atubili at nagpasya na manatili pa ng mas matagal upang tulungan ang mga biktima na makabawi. Samantala, si Lee Chae-hoon ay labis na nag-aalala sa kanyang ginawa na pag-iwan sa biktima. Lumapit si Kang Moyon at pinasigla si Lee Chae-hoon. Pinayuhan niya itong bumalik sa bansa kasama ang lahat. Kinabukasan ng umaga, ginanap ang seremonya para sa mga namatay. Si Yoshijin ang nagbigay ng talumpati at nagpasalamat sa lahat para sa kanilang buong pusong paglilingkod. Pagkatapos nito, nag-alay ang lahat ng 1 minutong katahimikan para sa mga pumanaw. Nang gabing iyon sa kampo, muling nakita ni Kang Moyon si Daniel. Natapos na ni Daniel ang pag-ayos sa radio transmitter. Si Kang Moyon, kaagad niyang ginamit ito para patugtugin ang isang mainit na awit ng pag-ibig para marinig ng lahat. Tunay nang kayang pagalingin ng musika ang lahat ng emosyonal na sugat. Nang dumating si Yoshijin sa radio room, natapos na ang kanta. Nakakatawa na ang susunod na kanta ay ang huling habilin ni Kang Moyon nang siya ay natrap sa gilid ng bangin. Ang nilalaman ng kanyang habilin ay ang kanyang pag-amin ng damdamin kay Yoshijin. Nagmamadaling tumakbo si Kang Moyon para patayin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang buong nilalaman ay naipapalabas na sa buong kampo at sa mga pasyente. Huli na para pigilan ito dahil narinig na ni Yoshijin ang lahat. Dahil sa labis na hiya, tumakbo palayo si Kang Moyon.
Ngunit hinabol siya ni Yu Shijin at hinarap siya tungkol sa kanyang huling habilin. Si Kang Muyon ay labis na nagalit na lalo pang nagustuhan ni Yu Shijin. Kinuyog ni Yu Shijin si Kang Muyon at tinanong siya tungkol sa recording na iyon. Sa sandaling iyon, patuloy na itinanggi ni Kang Muyon ang lahat. Sinamantala ni Kang Muyon ang pagkakataon at tumakas. Bumalik si Kang Muyon sa klinika at patuloy na tinukso ng mga doktor na nagparamdam sa kanya ng matinding hiya. Naglakad ng dahan-dahan si Kang Muyon pabalik sa kanyang silid at nakita si Yoon Myung-joo. Sinabi ni Yoon Myung-joo na sa halip na matakot sa propesyon ng taong mahal niya, mas takot siyang mawala ito. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yoon Myung-joo at pinuntahan si Yu Shijin. Sa sandaling iyon, pareho ang nararamdaman ni Yu Shijin kay Kang Muyon na ikinagalit ni Yoon Myung-joo. Pinayuhan niya silang mag-usap ng diretso para malaman kung ano ang kailangan ng bawat isa. Kinaumagahan, habang pinapanood siyang tumatakbo, muling tinukso si Kang Muyon ng kanyang mga kasamahan. Nang tawagin ang pangalan ni Yu Shijin, tumakbo si Kang Muyon para magtago. Ngunit mula sa apoy, bumagsak siya sa kawali. Nakita ni Kang Muyon si Yu Shijin na nakatingin sa kanya sa bintana. Sinabi ni Yu Shijin na hindi na niya kailangang iwasan siya dahil alam na nila ang lahat tungkol sa huling habilin niya. Pagkatapos nito, nagkasundo silang magkasama sa pulong. Sa sasakyan patungo sa kampo, marami silang napag-usapan. Bigla silang tumama sa isang mina na nagpaiwan sa sasakyan sa isang patag na lupain. Pagkatapos suriin, naniniwala si Yu Shijin na pumasok sila sa isang napakadelikadong lugar na puno ng bomba. Matapos kunin ang kanyang kagamitan, nagpasya si Yu Shijin na galugarin ang daan palabas. Naglakad sila ng maingat at natagpuan ang isang bombang hindi pa sumasabog. Naglagay si Yu Shijin ng warning flag doon. Pagkatapos maghanap ng matagal, nakataka silang dalawa sa minahan. Dahil wala silang panulat, ginamit nila ang lipstick ni Kang Muyon para magsulat ng isang warning sign na nakalagay doon upang pigilan ang sinuman na makarating sa lugar na iyon. Pagkatapos, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad patungo sa kampo. Dahil nawala ng signal ang kanilang walkie-talkie at telepono, hindi sila makatawag ng tulong. Nang nag-aalala silang dalawa na hindi sila makakabalik sa kampo sa oras, sa kabutihang palad ay may truck ng magsasaka na pinasakay sila. Sa sasakyan, nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap. Nang malaman ni Yu Shijin ang dahilan kung bakit nanatili si Kang Muyon, nagulat siya. Lumalabas na ayaw na niyang malayo sa kanya. Pagkatapos na nangyari, tinanong muli ni Kang Muyon si Yu Shijin ng parehong tanong na hindi niya alam kung dapat ba siyang humingi ng paumanhin o umamin ng pagmamahal. Bilang resulta, ang dalawa ay naghalikan sa loob ng sasakyan. Nang gabing iyon, natagpuan ng nakakainis na si Jung-soo ang safe na naglalaman ng mga diamante at dinala ito sa mafia. Matapos takutin ni Argus, pinakawalan siya. Gayunpaman, nang buksan ng mga tauhan ni Argus ang safe, natuklasan nila na nawawala ang mga diamante. Si Jung-soo ay nakatakas na ngayon. Kinaumagahan, nagtipon ang lahat upang magpaalam sa grupo. Sa kanilang voluntaryong pagbabalik sa bansa, nagulat ang lahat nang makita ang kontrabida na si Jung-soo sa loob ng sasakyan. Naalala ni Jung-soo na nahanap niya ang mga diamante at nilunok ang mga ito para maipuslit sa South Korea. Nandyan si Jung-soo ngunit wala si Lee Chae-hoon. Hiniling ni Kang Muyon na umalis na ang sasakyan at pumunta sa airport para sa oras. Pagdating sa airport, hinarang ng mga miyembro ng mafia ang mga pintuan para hanapin siya. Sa kabutihang palad, nakatakas si Jung-soo mula sa kanilang paningin. Ngayon ang araw na bumisita ang punong tanggapan ng militar ng South Korea. Ang grupo ng mga sundalo ni Yu Shijin at si Kang Muyon ay naroroon din at nakapila para salubungin ang delegasyon. Ito ay isang napakagandang tanawin. Pagkatapos, sa opisina ni Commander Yoon, naroon ang lahat ng magkapareha ayon sa utos. Una, pinuri niya si Kang Muyon sa kanyang tapang na iligtas ang Arabong leader at pinasalamatan siya sa kanyang mga kontribusyon sa bansa. Pagkaalis ni Kang Muyon, patuloy na pinag-usapan ng Commander ang love life ng tatlo. Bilang isang ama, tinanong niya si Yu Shijin kung ano ang iniisip niya tungkol kay Yoon Myung-joo dahil matagal na niyang gusto na ipakasal ang kanyang anak sa kanya. Ngunit tinitingnan lang ng dalawa ang isa't isa bilang mga kasama, kaya walang pag-ibig sa pagitan nila. Napagod din siya at pinalabas niya sina Yu Shijin. Muling nagkita si Yu Shijin at Kang Muyon at sinabi na tapos na ang three-way love affair. Simula ngayon ay maaari na siyang maging malaya at hayagang makasama si Kang Muyon. Sa opisina ni Commander Yoon, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap sa kanyang anak na babae at kay Seo Da-eun. Ginamit niya ang kanyang T-killer glare para takutin si Seo Da-eun. Ngunit magkasama silang hinawakan ang kamay ng isa't isa upang ipakita ang kanilang determinasyon sa kanilang pag-ibig. Pagkaalis ni Yoon Myung-joo, kinausap ni Commander Yoon si Seo Da-eun tulad ng dalawang lalaki. Sinabi niya na kung gusto nitong ipagpatuloy ang relasyon, kailangan niyang magpalit ng trabaho para masuportahan ang kanyang buhay. Ito ay dahil ayaw niyang magkaroon ng sarhento bilang manugang. Sa kabilang panig, habang nagpapagasolina, sinamantala ni Yu Shijin ang pagkakataon na halikan si Kang Muyon sa isang romantikong paraan. Nang magbabayad na siya, nakita ni Yu Shijin ang isang batang lalaki na nagnanakaw ng gamot. Matapos siyang suriin ni Kang Muyon, natuklasan niyang may tigdas ang batang lalaki, kaya nagnakaw siya ng gamot. Kailangan niyang pumunta sa nayo ng batang lalaki upang suriin ang kalagayan dahil kung hindi, kakalat ang sakit. Hiniling din ni Yu Shijin sa kanyang mga kasamahan na mag-imbestiga tungkol sa nayo ng batang lalaki. Matapos ibalik ang batang lalaki sa kanyang nayon, tinanong ni Yu Shijin ang mga tao roon tungkol sa epidemya, ngunit walang
walang sinuman ang nakakaintindi ng Ingles. Sa kabutihang palad, may isang batang babae na nakakaintindi at nakikipag-usap. Sinabi ng batang babae na 3 araw na silang gutom. Sinakop ng mafia ang nayon na ito. Ang mga lalaki ay sumunod sa kanila at naging mga magnanakaw, habang ang mga babae ay ibinebenta para maging ikalawang asawa. Nais ng batang babae na sana ay matulungan sila ng dalawa na makatakas sa lugar na ito. Sa kabilang banda, nakuha na rin ng mga kasamahan ang impormasyon tungkol sa nayon. Ito ay isang ghost town na pinamamahalaan ng mafia para sa mga iligal na gawain. Naipasa ang impormasyong ito kay Yoshijin sa tamang oras. Sa sandaling iyon, dumating din ang boss ng sindikato na si Argus at natuklasan na naroon din si Yoshijin. Habang nag-uusap, biglang binaril ng batang babae na nakasuot ng pulang damit si Argus na nagpatumba sa kanya. Gusto ng batang babae na tulungan siya ni Yoshijin na tumakas mula sa mafia. Habang patuloy na nagmamakaawa si Argus kay Kang Muyon na iligtas siya. Tumanggi si Kang Muyon dahil nag-aalala siya na makakasakit pa ito ng maraming tao. Gayunpaman, sinabi ni Yoshijin na gawin niya ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. Pagkatapos ng pag-iisip, nagpa siya si Kang Muyon na iligtas pa rin si Argus. Dinala niya si Argus sa loob ng tolda at matagumpay niyang nakuha ang bala mula sa tiyan nito. Dahil papalapit na ang hukbo ng South Korea, kailangang umatras kaagad ang grupo ni Argus. Bago umalis, gusto niyang dalhin ang batang babae na nakasuot ng pulang damit, ngunit hindi siya pinayagan ni Kang Muyon at Yoshijin. Pagkatapos, dumating ang hukbo ng South Korea at dinala ang mga bata ng nayon sa kampo upang gamutin ng mga doktor ang sakit. Kinaumagahan, habang nasa daan para sa isang misyon, tinanong ni Seo Dae-young si Yoon Myung-jo kung paano kung magpalit siya ng trabaho at hindi na maging sundalo para sa kanilang magiging buhay. Sinabi ni Yoon Myung-jo kay Seo Dae-young na maging sarili niya lang. Iginal ng lahat ng kanyang desisyon. Sa pagkarinig, lubos na naantig si Seo Dae-young. Sa kampo, nag-uusap si Yoshijin at Yoon Myung-jo tungkol sa investigasyon kay Argus. Nalaman nilang sangkot si Argus sa malaking operasyon ng iligal na bentahan ng armas kasama ang urok military. Gayunpaman, dahil ito ay isang political mission, inutusan niya ang buong grupo ni Yoon Myung-jo na maging maingat upang hindi maapektuhan ang malaking misyon sa hinaharap. Bumalik si Kang Muyon para ipaalam kay Seo Dae-young ang utos na ito ng mailabis na kalungkutan at kawalang magawa. Habang si Kang Muyon ay nakaupo sa labas at nag-iisip, lumapit si Yoshijin at kinumusta siya. Dito, nagpakilig ang dalawa sa pamamagitan ng pagtali ng buhok ng isa't isa. Nang cute at kaaya-aya. Sa loob ng kwarto, nakatanggap si Kang Muyon ng isang kahon mula sa isang taong nagngangalang Choi Min-jae. Matapos marinig ang pangalan, agad na tumakbo sina Yoshijin at Seo Dae-young. Nakita ni Kang Muyon at Yoon Myung-jo ang mga larawan at matatamis na mensahe mula sa babaeng nagngangalang Choi Min-jae. Pagdating doon, ipinaliwanag ng dalawang lalaki na ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang babae sa larawan ay isang adopted na kapatid at walang anumang kinalaman sa kanila. Pagkatapos nito, tinawag ni Kang Muyon si Yoshijin sa labas para mag-usap ng pribado. Gusto niyang malaman kung ano ang relasyon nila ng mga babae sa larawan. Sabi ni Yoshijin, ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan at ang araw na iyon ay isang ordinaryong blind date tea party. Bakit naman paniniwalaan ni Kang Muyon iyon? Buti na lang, ang tawag mula sa direktor ng ospital ang nagligtas kay Yoshijin sa kanilang pag-aaway. Pagkatapos nito, sa pharmacy ng kampo, nagkaroon ng pagnanakaw. Ang lahat ng mahahalagang gamot ay ninakaw. Natuklasan ni Kang Muyon na ang magnanakaw ay ang batang babaeng nakapulang damit. Sa oras na ito, tumatakbo ang batang babae dala ang mga gamot upang ibigay sa kanyang kasintahan. Para makakuha ng impormasyon tungkol sa batang babae at sa mga gamot, pumunta si Yoshijin sa may-ari ng restaurant upang humingi ng tulong sa intelligence. Matapos makuha ang impormasyon, mabilis silang pumunta sa isang abandonadong gusali. Sa sandaling iyon, ang batang babaeng nakapulang damit, si Fatima, ay inaabuso ng kanyang mga kaibigan. Subalit, dumating si Yoshijin sa tamang oras. Tinutukan nila ng baril sina Yoshijin at Kang Muyon, pinipilit silang sumuko. Nagplano si Yoshijin at sinabihan si Kang Muyon na tumakas at kumuha ng sasakyan, habang siya naman ay magpapalipas ng oras. Habang inilalagay ang baril sa sahig, nilinlang ni Yoshijin ang pinuno at mabilis na kinontrol ito. Kinuha ang lahat ng kanilang mga baril. Mabilis na napabagsak niya ang buong grupo. Habang aalis na sana sila, pinaputukan sila ng pinuno upang pigilan sila. Tumakbo si Kang Muyon na dala ang sasakyan at sinagasaan ang grupo ng mga kriminal. Matagumpay na nailigtas ang lahat. Lubos na naengganyo si Kang Muyon sa nangyari. Subalit, habang masaya sila, biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng daan dahil sa banggaan kanina. Buti na lang, nakipag-ugnayan si Yoshijin sa search and rescue team ni Seo Dae-young sa malapit. Humingi siya ng suporta para sa rescue operation. Pagbalik sa kampo, nagtaka si Yoshijin kung bakit gusto ni Kang Muyon na iligtas ang buhay ni Fatima at sinuportahan pa niya ito sa pag-aaral. Sinabi ni Kang Muyon na maaaring hindi niya mababago ang mundo, ngunit kaya niyang baguhin ang isang maliit na buhay. Na-impress si Yoshijin sa pananaw ni Kang Muyon at nakita niyang napakakaakit niya. Pagkatapos, kumain ang ating magkapareha ng noodles sa dilim, sa paraan ng isang Special Forces soldier. Sa isang bahay tuluyan kung saan nagtatago ang bastos na si Argus, humingi siya ng tulong upang gumawa ng peking pasaporte para makatakas sa bansa ng Uruk. Kasama ang diamante na nilunok niya. Gayunpaman, nang dumating siya sa airport para sa check-in, natuklasan siya at inaresto. Habang nag-u-update si Seo Dae-young kay Yoshijin, dumating ang lalaki na nag-usap tungkol sa mga diamante na itinago ni Argus. Naintindihan nila kung bakit naging matapang si Argus na humiling sa rescue team na hanapin ang
ang kanyang safe sa kasagsagan ng lindol. Samantala, si Argus ay dinakip ng mga tauhan ni Argus. Habang inaalis nila ang diamante sa kanyang tiyan, buti na lang at dumating ang Korean military at sinalakay sila. Mabilis na napatumba ng Korean military ang mga tauhan ni Argus upang iligtas ang hostage. Habang tumataka si Argus, inarangan siya ni Yoo Si-jin. Dahil nailigtas si Argus, agad na inutusan ni Yoo Si-jin ang buong team na umatras. Sa ospital ng kampo, natuklasan ni Kang Muyon sa x-ray na nilunok ni Argus ang mga diamante. Sa oras na ito, hindi na niya kinaya kaya nagkaroon siya ng stomach bleeding at sumuka ng dugo. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng agarang operasyon. Sa panahon ng operasyon, natuklasan ni si Kang Muyon na si Argus ay nahawahan ng isang napakadelikadong virus. Inutusan niya ang lahat na isara ang operating room at magpatupad ng quarantine. Nang marinig ang balita tungkol sa virus, mabilis na tumakbo si Yoo Si-jin at si Dae-young sa operating room upang makita ang dalawang babaeng mahal nila. Voluntaryong nanatili si Kang Muyon at Yoon Myung-joo sa operating room upang i-quarantine ang kanilang sarili at gamutin ang pasyente. Nang malaman ito, agad na nakipag-ugnayan si Yoo Si-jin sa IGF military base na may testing lab at dinala ang blood samples ng lahat para sa virus level test. Ipinakita ng mga resulta na nahawahan sila ng pinakamataas na antas ng virus, isang virus na lubhang mapanganib sa buhay. Sa oras na ito, sina Yoon Myung-joo at Kang Muyon ay nakaupo sa operating room at naghihintay ng mga resulta. Matapos marinig ang mga resulta, ang dalawang special forces soldiers ay nagmadaling bumalik. Niyakap ni Dae-young si Yoon Myung-joo kahit pa alam niyang nahawaan na ito ng virus. Alam ni Yoon Myung-joo na may sakit siya, kaya nag-utos siya na ihiwalay ang kanyang sarili. Nalungkot ng husto si Dae-young. Sa mga sumunod na araw, nakikipag-ugnayan lamang sina Dae-young at Yoon Myung-joo sa pamamagitan ng walkie-talkie. Nag-usap sila tungkol sa maraming bagay. Isang gabi, habang nagsasagawa ang lahat ng medical check-up, biglang nawala ng kuryente ang buong kampo. Sa operating room, huminto ang ventilator ni Argus na naging dahilan upang siya ay magpumigla sa sakit. Nagpanik ang lahat sa paligid dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Buti na lang at dumating si Lee Chae-hoon at kinontrol si Argus, ngunit nakagat siya nito sa kamay. Sa huli, kinontrol din siya upang bigyan ng pampakalma at sumailalim sa emergency treatment. Gayunpaman, sa oras na ito, si Lee Chae-hoon ay nalantad sa virus at kinailangan niyang i-quarantine ang kanyang sarili kaagad. Kinabukasan, lumalala ang kalagayan ni Yoon Myung-joo. Tinawagan niya ang kanyang ama upang mag-usap. Wala rin siyang magawa nang marinig ang masamang balita. Pinayuhan lamang niya ang kanyang anak na mag-ingat sa kanyang kalusugan upang malabanan ang sakit. Samantala, ang tanging hiling ni Yoon Myung-joo ay tanggapin ng kanyang ama ang pag-ibig niya para kay Dae-young at huwag na siyang pilitin na magpalit ng trabaho. Ang sakit ni Yoon Myung-joo ay lumala at nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Inilagay siya ng mga doktor sa isang bathtub na may yelo upang mapababa ang kanyang temperatura. Sa parehong oras, nakatanggap ang grupo ni Yoo Si-jin ng balita na ang sasakyan na may dalang bakuna ay hinarang at ninakaw ng mga mafia. Kinailangan nilang pumunta kaagad doon upang lutasin ang problema. Ginagamit ni Yoo Si-jin ang mga diamante upang makipagpalitan sa mafia. Matagumpay na nailigtas ang sasakyan na may dalang bakuna. Sa ward ng ospital sa oras na ito, si Yoon Myung-joo ay nakikipaglaban sa sakit. Nang marinig ni Kang Muyon na dinakip ng pulis si Fatima, pilit niyang ipinaliwanag na ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating na sa kampo ang sasakyan na may dalang bakuna. Agad na binakunahan ang mga pasyente. Dahil sa napapanahong pagbabakuna, nakaligtas si Yoon Myung-joo sa kanyang kritikal na kondisyon. Kinabukasan, hinanap ni Yoo Si-jin si Kang Muyon, ngunit hindi niya ito mahanap. Nang magtanong siya, nalaman niyang sumama si Kang Muyon sa lokal na pulisya tungkol sa pagnanakaw ng gamot ni Fatima. Mabilis na nagmaneho si Yoo Si-jin patungo doon upang hanapin siya. Sa daan, nakita niya si Fatima na nakatayo doon. Pagbaba ni Yoo Si-jin sa sasakyan, pinalibutan siya ng mga tauhan ni Argus. Ginamit nila si Kang Muyon bilang panangga upang pilitin si Yoo Si-jin na ibaba ang kanyang baril. Sinabihan ni Argus ang kanyang mga tauhan na isakay si Kang Muyon sa sasakyan at pagkatapos ay ibinunyag ang illegal arms deal na magaganap mamaya sa GAB. Subalit, hindi papayag ang kanyang bansa dito. Iniling ni Argus kay Yoo Si-jin na tulungan siyang makatakas ng buhay. Kung hindi niya ito tutulungan, ibebenta niya si Kang Muyon sa isang masamang lugar. Napilitang sumunod si Yoo Si-jin. Sa sasakyan, nakipag-ugnayan si Yoo Si-jin kay Kang Muyon sa pamamagitan ng walkie-talkie. Sinabihan niya ito na hahanapin at ililigtas niya siya. Sumingit si Argus sa walkie-talkie at itinapon ito sa labas ng sasakyan. Pagkatapos nilang makabalik sa kampo, iniulat ni Yoo Si-jin ang sitwasyon kay Commander Park Byung-soo, ngunit hindi siya pinayagan. Nang tumawag ang Blue House, iniulat din ni Yoo Si-jin ang lahat. Nanlaki ang mata ni Commander Park Byung-soo dahil sa ginawa ni Yoo Si-jin. Gayunpaman, tumanggi ang Blue House. Hindi nila maaaring sirain ang plano at maapektuhan ang buong bansa dahil lamang sa isang individual. Nagalit si Yoo Si-jin at sinagot ang kanyang boss. Determinasyon niya na iligtas si Kang Muyon. Labis na nagalit si Commander Park Byung-soo at nag-utos na pigilan si Yoo Si-jin. Habang lalampas na sana si Yoo Si-jin, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Commander Park Byung-soo. Binigyan siya ng 3 oras upang gawin ang nais niyang gawin sa panahong ito. Hindi na siya bahagi ng Korean military at hindi na siya mananagot sa anumang gagawin niya. Pagkatapos, nagpalit si Yoo Si-jin ng itim na damit at kinuha ang mga armas sa bahay ng isang kaibigan. Sa kabilang banda, si Kang Muyon ay kinokontrol at inaabuso ni Argus. Binalaan ni Argus si Kang Muyon tungkol sa lalaking mahal niya, ngunit para kay Kang Muyon, ang mga salita niya ay basura lamang.
Samantala, si Yo Si Jin ay patungo na sa pagliligtas kay Kang Muyon. Ginamit niya rin ang golden card para hilingin sa isang kaibigang security guard na bigyan siya ng rescue helicopter. Sa ward ng ospital sa oras na ito, gumaling na si Yoon Myung-ju. Pumunta si Seo Dae-young upang magpaalam sa kanya. Alam niyang nahihirapan si Yo Si Jin na makipaglaban ng mag-isa. Alam niyang kailangan ni Yo Si Jin ang kanyang tulong. Pagkatapos, ipinabatid ni Seo Dae-young sa 3 pang sundalo ang plano ng operasyon. Naghanda sila para isagawa ang tunay na misyon ng Alpha Team. Sa gabing iyon, dumating si Yo Si Jin sa lugar at pumasok sa base ng kalaban. Dahil isa siyang high-ranking soldier, madali niyang napatumba ang ilang guard. Pagkatapos, pumasok siya sa loob at isa-isang pinabagsak ang mga mafia. Sa huli, dumating din ang grupo ni Seo Dae-young sa tamang oras para tulungan si Yo Si Jin. Nagplano si Yo Si Jin ng diskarte sa labanan at nagtalaga ng mga gawain sa bawat miyembro. Samantala, sa Blue House, si Commander Park Byung-soo ay pinagsasabihan ng mga galit na opisyal para sa pagpayag sa mga sundalo na kumilos ng walang pahintulot. Sa kanyang matatag na paninindigan, sinagot ni Commander Park Byung-soo ang mga opisyal. Handa siyang tanggapin ang lahat ng responsibilidad. Sa oras na ito, ang grupo ni Yo Si Jin ay dumating at nakaharap si Argus. Nang makita niya ang sugat sa mukha ni Kang Muyon, labis na nagalit si Yo Si Jin. Ngunit nang makita niyang may bomba si Kang Muyon, huminto siya at inutusan ang sniper sa labas na huwag bumaril. Dumating na rin ang rescue helicopter sa lugar. Piniling ni Argus kay Yo Si Jin na ibaba ang helicopter. Kung hindi, sasabog ang bomba at mamamatay silang lahat. Matapos mag-analisa, natuklasan ng mga kasamahan ni Yo Si Jin na ang detonating sensor ng bomba ay nakakabit sa balikat ni Kang Muyon. Hiniling ni Yo Si Jin kay Kang Muyon na manatiling nakatayo. Pagkatapos, tinarget niya at binaril ang balikat ni Kang Muyon. Isang kapanapanabik na pamamaril ang naganap at ang panalo ay napunta sa grupo ni Yo Si Jin. Gayunpaman, patuloy pa rin ang countdown ng bomba. Kinailangan ni Sergeant Choi Woo-jun na tanggalin ito. Sa gilid, kinausap ni Yo Si Jin si Kang Muyon upang bigyan siya ng lakas ng loob. Buti na lang, natanggal ang bomba sa huling segundo. Inihagis ni Yo Si Jin ang bomba sa labas at sumabog ito sa tamang oras. Buhay pa rin si Argus at binaril si Yo Si Jin. Buti na lang at nakasuot siya ng bulletproof vest. Si Yo Si Jin mismo ang pumatay kay Argus na nagtatapos sa buhay ng isang malupit na mafia. Nakumpleto ang misyon, iniulat ni Yo Si Jin ang resulta sa Republic of Korea, lalo na kay Commander Park Byung-soo. Labis siyang ipinagmamalaki niya sa kanyang ginawa at walang anumang parusa. Habang sinasabihan siya ng mga opisyal, buti na lang at dumating ang Pangulo ng Korea upang dumalo sa pulong. Hindi lamang siya hindi sinabihan, kundi pinuri at itinaas pa ng Pangulo si Commander Park Byung-soo para sa kanyang tamang desisyon sa gitna ng kamatayan. Sa kampo, nang makitang ligtas na nakabalik si Seo Dae-young, tumakbo si Yoon Myung-ju upang yakapin siya sa airport. Ang bangkay ni Argus ay ibinalik ni Yo Si Jin sa military upang hawakan. Nagpasalamat din sila dahil matagumpay ang operasyon na ito. Si Yo Si Jin at ang kanyang mga kasamahan ay kinailangan magsulat ng isang mahabang ulat. Sa kampo, ibinalita rin ni Kang Muyon sa grupo ng mga doktor ang isang magandang balita. Formal na nilang tinapos ang kanilang misyon sa Uruk at babalik na sila sa Korea sa loob ng 2 araw. Lahat ng paghihirap ay natapos na at lahat ay makakabalik na sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, lahat sila ay nalulungkot na iwanan ang lugar. Pagkatapos, ang buong grupo ng mga doktor ay pumunta sa ward upang bisitahin ang mga pasyente na ginagamot. Hindi rin nila nakalimutan na paalalahanan ang mga pasyente na mag-ingat sa kanilang kalusugan para sa kanilang paggaling. Pagkatapos, nagkita si Kang Muyon at Yo Si Jin. Dito, nag-usap silang muli ng marami. Tinanggal ni Kang Muyon ang lahat ng pagdududa at niyakap si Yo Si Jin. Sinabi ni Kang Muyon na magkikita sila muli ni Yo Si Jin sa Korea. Inaasahan niya na maaari silang mag-date ng maayos. Pagkatapos, dinala nila si Fatima sa bahay ng kaibigan ni Yo Si Jin na si Rie Ihwa. Gusto nilang hilingin kay Rie Ihwa na maging tagapag-alaga ni Fatima. Paalala ni Kang Muyon kay Fatima na makinig kay Rie Ihwa at makipag-ugnayan sa kanya. Kinabukasan, naghanda na ang mga doktor sa kanilang pag-uwi. Ang tunog ng taps ay pumukaw ng mga alaala na pinagsaluhan nila sa bansang ito. Kumuha silang lahat ng mga souvenir photo bago sila bumalik. Sa huli, ang grupo ng mga doktor ni Kang Muyon ay bumalik sa Korea at sinimulan ang kanilang trabaho sa ospital. Pagpasok pa lamang nila sa ospital, nagulat ang buong grupo. Naghanda ang direktor at iba pang mga doktor ng banner at mga bulaklak upang batiin sila sa kanilang pagbabalik. Nagpasalamat ang direktor sa lahat at nagbigay ng bonus na nagpasaya sa lahat. Tumawag si Kang Muyon upang ipaalam na ligtas na siyang nakabalik at magsusumite siya ng resignation letter upang simulan ang kanyang sariling negosyo. Pagkatapos, pumunta si Kang Muyon upang makipagkita sa direktor at ibinigay ang kanyang resignation letter. Matapos siyang pagsabihan, umalis si Kang Muyon na nag-iwan sa direktor na walang masabi. Gayunpaman, sa bangko, nakatanggap si Kang Muyon ng masamang balita na hindi siya maaaring makakuha ng pautang. Dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon bilang walang trabaho, hindi masolusyonan ng bangko ang problemang ito. Tumawag si Kang Muyon kay Yo Si Jin upang magreklamo na nag-iwan din sa kanya na walang masabi. Sabi ni Yo Si Jin, dapat na si Kang Muyon ay humiram muna sa bangko
bago magbitiw. Nang marinig iyon, galit na ibinaba ni Kang Muyon ang tawag. Sa huli, walang choice si Kang Muyon kundi bumalik sa opisina ng direktor upang bawiin ang kanyang resignation letter. Sa halip na magalit ang direktor, inirerekomenda niya si Kang Muyon sa isang emergency assistance position sa Uruk. Ang mga sundalo naman ay nakatanggap ng abiso na malapit na matapos ang kanilang training at uwi na sila. Ginamit nila ang kanilang libreng oras upang maglagay ng face mask upang magmukhang mas presentable sa pagbalik nila sa bansa. Pagkatapos, nagkita sina Seo Dae-young at Yoon Myung-jo upang mag-usap. Sabi ni Seo Dae-young na hindi niya hihiwalayan si Yoon Myung-jo. Labis na natuwa si Yoon Myung-jo sa narinig. Sa opisina ng Commander-in-Chief, bumalik si Yoo Si-jin at ang kanyang mga kasamahan upang iulat na natapos na ang kanilang misyon. Pinayagan sila ng Commander-in-Chief na magpahinga sa loob ng 4 na araw at hindi kailangang sumali sa anumang misyon. Dahil sa kanilang mahabang bakasyon, si Yoo Si-jin at Seo Dae-young ay pumunta sa isang bar upang tuparin ang kanilang pangako. Uminom sila ng 3 araw at 3 gabi at hindi sila uwi hanggat hindi sila lasing. Nag-inom sila ng 72 oras hanggang sa dumating si Kang Muyon. Sa oras na ito, lasing na si Yoo Si-jin at hindi na niya nakilala si Kang Muyon. Matapos ang bakasyon, si Yoo Si-jin at Seo Dae-young ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Dito, nakilala nilang muli si Commander Park Byung-soo. Nalaman nilang magbibigay sila ng seguridad sa mga high-ranking officials sa panahon ng pagpupulong sa pagitan ng North at South Korea. Sa pagitan ng North Korea at South Korea, nagsimula ang lihim na pagpupulong at sa oras ding iyon, nakilala muli ni Yoo Si-jin ang sundalo na nakaharap niya sa rescue mission. Ang dalawang panig ay nag-usap at mukhang napakadelikado. Pagkatapos ng pulong, kumain sila ng malamig na noodles, isang tradisyonal na pagkain ng North Korea. Habang kumakain, nalaman nilang na-demote ang North Korean soldier at magre-retiro na siya pagkatapos ng misyon. Pagkatapos bumalik sa Korea, naglaan si Yoo Si-jin ng mas maraming oras kay Kang Muyon. Nag-date sila tulad ng ordinaryong mag-asawa. Gusto pa rin ng ama ni Yoon Myung-jo na magbitiw si Seo Dae-young sa kanyang trabaho para makahanap ng iba upang payagan silang magpatuloy sa kanilang relasyon. Dahil dito, si Yoon Myung-jo, nagkaroon ng matinding pag-aaway sina Seo Dae-young at Yoon Myung-jo. Hindi nila maunawaan ang isa't isa. Bilang resulta, naghiwalay silang muli. Nagsimula ang misyon sa pagbabantay sa mga high-ranking officials at ang grupo ni Yoo Si-jin ay inatasan na panatilihin ang kaligtasan ng mga sa parking garage. Habang naghihintay na umalis, nagreklamo si Seo Dae-young kay Yoo Si-jin tungkol sa kanyang relasyon. Sinabi ni Seo Dae-young na tapos na sila ni Lieutenant Yoon Myung-jo. Biglang dumating si Captain Jung-jo ng North Korea. Sa ospital, nakatanggap si Kang Muyon ng abiso sa emergency na may isang pasyente sa critical na kondisyon. Ang unang dinala ng mga doktor ay ang sundalong North Korean. Pagkatapos nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nagulat si Mujon nang malaman niya na ang nasa loob ay si Ji Sung-jin. Si Ji Sung-jin ay puno ng dugo at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Upang malaman ang katotohanan ng kwento, bumalik tayo sa basement. Hiniling ni Jung-joon kay Jessie Jin na ihatid siya pabalik sa kanyang bansa. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang binaril si Jung-joon. Isang grupo ng mga armadong tao na nakamaskara ang sumugod at walang humpay na nagpaputok. Pagkatapos, sa pilitan nilang isinakay si Jung-joon sa sasakyan at umalis. Agad na hinabol ni Lu Si-jian ang sasakyan at huminto sa harap nito. Ginamit niya ang huling bala para paputukin ang fire extinguisher sa tabi nito upang lumikha ng paningin, ngunit tinamaan din siya ng ligaw na bala at bumagsak. Kahit napigilan niya ang sasakyan pero si Lu Si-jian ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa tama ng bala. Sa kasalukuyan, si Kim Mo-seon ay nagsisikap na iligtas si Lu Si-jin. Nang tumigil ang tibok ng kanyang puso, biglang naganap ang isang himala. Nagising si Joo-jin. Hindi siya nag-alala sa kanyang sarili, ngunit nagtanong siya tungkol kay Captain An na ikinagalit ni Morjan. Hindi siya nag-aalala sa kanyang sarili, kundi sa mga hindi niya dapat na alalahanin. Kasabay nito, nagising si Jung-jun at gumagawa ng gulo sa ospital. Tinakot ni Jung-jun ang isang babaeng doktor dahil sa takot na muli siyang maaresto. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak siya dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Pagkatapos, sinimulan ng mga doktor ang operasyon upang alisin ang bala mula sa katawan ni Jung-jun na tuklasan nila na mayroong chip sa katawan ni Jung-jun. Napag-alaman na gumamit si Captain Jung-jun ng peking pasaporte para makatakas dito at hinabol siya ng isang armadong grupo. Nang marinig ito ni Joo Si-jin, napansin niya na mayroong kakaiba. Pagkatapos ng ilang sandali, inilipat ni Jeong si Captain An sa parehong silid ng ospital ni Joo Si-jin upang madali siyang mabantayan at maimbestigahan. Sa labas, ibinigay ni Mo-seon kay Jeong ang chip na nakuha mula sa katawan ni Captain An. Pagkatapos magising ni Captain An, nagsimulang mag-imbestiga si Jae Sung-jin at Commander Byung-jun upang malaman ang layunin ng pagdating ni Captain An dito. Ngunit gaano man nila subukan na hikayatin si Captain An, hindi pa rin siya nagsasalita. Sa ahensya ng intelligence, pagkatapos imbestigahan ang impormasyon, natuklasan nila na si Anjung. Si Jun ay may kaugnayan sa isang kaso ng pagpatay. Pinaghihinalaan nila na si Jung-jun ang hinahanap na salarin. Napag-alaman na kamakailan lamang sa Japan, isang saksi ang pinatay ng isang sniper. Ang sniper ay subordinate ni Captain Han. Si Jung-jun ay kasalukuyang pinaghihinalaan na salarin sa pagpatay sa kanyang subordinate sa
kaso ng 873 na organisasyon. Sa oras na ito, sa silid ng pasyente, ang lahat ng kilos at salita ay binabantayan ng intelligence agency, kaya hindi makapagsalita si Captain An. Nang malaman ito, si Jae Sung-jin at si Museon ay nagpanggap upang linlangin ang intelligence agency. Hiniling din ni Jae Sung-jin kay Museon na humanap ng isang pribadong lugar kung saan maaari silang mag-usap ni Jungjun pagkatapos, si Lucy. Si Jin at Captain An ay inilipat sa X-ray room. Dito, inihayag ni Captain An ang sikreto. Ang memory card na iyon ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa transaksyon ng pagpapaupa ng mga sundalo. Ang sniper na iyon ay kasamahan ni Jungjun dahil sa pera, ginawa niya ang lahat at, sa halip na ang mafia, pinatay niya ang ibang tao. Si Captain An ay may misyon na harapin ang lahat ng mga traidor sa bansa. Kasabay nito, kailangan niyang imbestigahan ang pakana ng utak sa likod ng lahat ng ito. Natuklasan ni Jungjun na ang taong iyon ay si Choi Jun, ang ministro ng tanggulan ng North Korea. Pagkatapos, bumalik si Captain An sa kanyang silid ng pasyente at ininiksyon ng pampatulog. Gayunpaman, nanatiling gising si Captain An at sinimulan ang kanyang plano na tumakas mula sa ospital. Nakita ni Jesus Jin na tumakas si Captain An, kaya itinutok niya ang baril sa kanya. Sinabi ni Captain An ang katotohanan na ang kanyang kalaban ay kalaban din ni Jesus Jin at iyon ay si Ministro Choi. Bago siya dalhin, binigyan ni Jesus Jin si Jungjun ng isang tinapay. Pagkatapos, si Jungjun ay dinala pabalik sa North Korea sa utos ni Ministro Choi. Pagdating sa opisina ng ministro, nag-usap silang dalawa. Iniulat ni Captain An ang sitwasyon ng misyon. Ang utak sa likod ng lahat ay inilantad ni Captain An na si Ministro Choi. Hiniling niya kay Jungjun na ibigay ang chip, kung hindi, ang sniper na inupahan niya ay direktang babaril sa kanya. Sa harap ng kalaban ng bansa, hindi man lang nagpakita ng takot si Captain An. Sumugod siya upang patayin ang ministro, ngunit binaril siya ng sniper at bumagsak sa lugar. Pagkatapos, si Ministro Choi ay nakipagkita sa pinuno ng South Korea upang talakayin ang pagpupulong ng North at South. Ngunit inilantad ng pinuno ng South Korea ang kanyang kasalanan sa pagbebenta ng kanyang mga subordinate at pagtanggap ng maraming suhol. Nagalit siya at sinubukan na tumakas, ngunit pinigilan at inaresto siya ng mga sundalo ng North Korea. Pagbalik sa bansa, nalaman na si Captain An ay hindi papatay. Walang iba ang bumaril sa kanya kundi ang ating Jisoo-jin. Ang huling putok ay tumama lamang sa balikat ni Captain An. Nagtanghal sila ng isang dula upang lokohin si Ministro Choi. Sa tinapay na ibinigay ni Jisoo-jin kay Jungjun, mayroong nakatagong eavesdropping device at gift. Ginawa ito ni Jisoo-jin para madaling makipagtulungan sa aksyon. Natapos ang misyon at ang North at South ay nagkasundo na magkasamang bumuo ng bilateral na ekonomiya at magtulungan sa maraming mahalagang proyekto upang matulungan ang parehong rehiyon na umunlad ng magkasama. Sa oras na ito, dahil siya ay nagpapagaling sa ospital, si Jisoo-jin ay patuloy na binibisita ni Museon para sa pagsusuri. Labis na nasiyahan si Lucy Jin at gusto niyang manatili doon magpakailanman. Nang gabing iyon, natulog si Museon sa silid ng pasyente, kasama si Lucy Jin at marami silang pinag-usapan. Tinapos nilang panoorin ang natitirang pelikula sa silid ng pasyente. Pagkatapos, mahimbing na natulog si Museon sa mainit na yakap ni Lucy Jin. Sa wakas, dumating na ang araw ng paglabas ni Jae Sung-jin sa ospital. Nakita niya si Jae Sung-jin na patuloy na nakikinig sa musika. Hindi napigilang magtaka ni Museon at tinanong kung anong kanta ang pinapakinggan niya. Ngunit pagkatapos nito, labis na nahiya si Morgan dahil ang pinakikinggan pala ni Jessie Jin ay ang sarili niyang recording. Nang ang kotse ay nasa gilid ng bangin, galit na binitawan ni Morgan ang kanyang kamay at sinisisi si Jessie Jin at nakalimutan niyang itinutulak niya ang wheelchair nito. Dahil sa momentum at gravity, mabilis na bumaba ang wheelchair ni Jessie Jin sa burol. Nang bumagsak siya, ang tanging inaalala ng kanyang kasintahan ay ang mahal na wheelchair. Si Jessie Jin ay lubhang nahiya at mumiti na lang. Sa kabilang dako, labis na kinakabahan si Rejong habang kumakain kasama ang kanyang kasintahan. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa nais ni Rejong na umalis sa army ayon sa payo ng kanyang ama, si Myung-ju, upang makasama siya. Sa huli, iniwan pa rin ni Rejong si Myung-ju ng mag-isa. Hindi pa rin niya sinasagot ang tanong ni Myung-ju kung naghiwalay na ba sila o hindi. Biglang sumulpot si Captain Jessie Jin sa harap ng bahay ni Mujeon na ikinagulat niya. Mas lalo siyang nagulat nang may dala siyang isang bag ng beer. Sinasabing para raw ito sa sakit ng kanyang sugat. Nang makaupo na sila, agad na tinanong ni Museon ang tungkol sa card na ibinigay sa kanya noon. Sa mukha pa lang ni Sejin, alam ni Museon na tama ang kanyang hula. Ginamit niya ang card na iyon para tawagin ang helicopter na nagligtas kay Morgan noong araw na iyon. Lubhang nagsisisi si Morgan dahil iniisip niya na sana ay ginamit niya iyon para humingi ng mas mahalagang bagay. Ngunit nanatiling kalmado si Lucy Jin at umaktong parang hindi niya narinig. Bukod pa rito, kinurot pa niya ang pisngi ng kaibig-ibig na Morgan at tinawag siyang makamundong tao. Kinaumagahan, napabuntong hininga si Jibum sa paghahanda sa kanyang pagsusulit. Biglang dumating ang kanyang mga kuya na may dalang maraming salita ng paghihikayat at pagkain para sa kanyang swerte. Sa sandaling iyon, ang buong Alpha Team ay nakatanggap ng utos na mag-assemble. Tanging si Jeong lamang ang hindi nakatanggap ng tawag. Hanggang sa tinawag siya ng Commander-in-Chief na ama din ni Myung-ju. Tinanong niya si Jeong kung gusto niyang lumahok sa labanan o pumirma sa transfer request. Buong-buo ang desisyon ni Jeong
Jeong na makipaglaban kasama ang kanyang mga kasamahan. Bilang Commander-in-Chief, wala siyang dahilan para pigilan siya. Bilang ama ni Myung-ju, pumiling lamang siya na makabalik siya ng ligtas. Nang gabing iyon, matagal na naghintay si Jeong sa harap ng bahay ni Myung-ju. Sa huli, iniwan niya ang kanyang name tag at umalis. Nagpaalam din si Ju Si-jin kay Morjon. Nagkahiwalay silang dalawa ng mailungkot dahil sa pagkakataong ito, matagal siyang mawawala. Kahit na marami na silang pinagdaanan, mayroon pa ring alinlangan si Morjon sa kanyang puso, na para bang may masamang mangyayari. Si Lu Si-jin ay isang responsableng tao. Pagdating niya, agad siyang nagulat kay Museon. Sa mga sumunod na araw, hindi na maaaring gumamit ng telepono si Lu Si-jin, kaya si Dr. Kang lamang ang nag-iisa na nakikipag-usap sa sarili. Ang mga mensahe ay hindi niya alam kung kailan sasagutin. Hindi alam ni Morseon na si Joseon ay nasa kabilang panig, ay sinugod at nasa panganib. Siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit si Jeong, dahil sa pagprotekta kay Joseon, ay nasugatan din ng maramdaman ng mga kasamahan sa helicopter na may masamang nangyayari, sumabog ang lugar sa lupa. Naisip nila na ang kapitan at ang vice-kapitan ay namatay, kaya labis silang nasaktan. Sa oras na ito sa bahay, ang dalawang nasa likod na sina Museon at Myung-ju ay umiinom ng alak para maibsan ang galit dahil hindi nila makontak ang kanilang mga kasintahan. Hanggang sa bumalik ang kanilang mga kasamahan at nagdala ng masamang balita na may mukhang malungkot, saka lamang nila napagtanto na ang kanilang minamahal ay hindi na makakabalik. Labis silang nabigla sa malupit na katotohanan na ito. Hindi matanggap ni Museon ang katotohanan. Hawak ang sulat kamay ni Jesse Jeong, mabilis siyang nagmaneho patungo kay Myung-ju. Nakita niyang hawak din ni Myung-ju ang sulat kamay ni Jeong. Hindi mapigilan ni Museon ang kanyang damdamin. Kahit na humihikbi siya, hindi niya maipahayag ang kanyang pagkawala. Pagbalik sa bahay, ang kanyang superior ay pumunta upang hanapin si Museon. Nais niyang makipagtulungan si Museon sa pagpirma ng isang kasunduan sa pagiging lihim. Sa sandaling ito, naramdaman ni Mojan ang kawalang katarungan. Sa halip na ang sakripisyo ni Ju Seojin na nagbuwis ng kanyang buhay upang protektahan ang kanyang bansa, gusto ng bansa na panatilihing lihim ang kanyang pagkamatay. Sa mga sumunod na araw, inilibing ni Mojan ang kanyang sarili sa trabaho upang makalimutan ang sakit. Ngunit nang nakikipag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigan, hindi maitago ni Mojan ang kanyang kahinaan at umiyak. Nakita ni Mojan si Myung-ju sa isang bar. Ibinigay ni Myung-ju kay Museon ang isang teddy bear na sumisimbolo kay Ju Seojin. Sa totoo lang, pumunta si Myung-ju doon para magpaalam dahil inilipat siya sa Uruk. Pagbalik niya sa bahay, ang lahat ng sulok ay puno ng mga alaala ni Museon at Jessie Jin. Muli siyang umiyak dahil sa pag-alala sa kanya. Marahil ang pag-iyak ang tanging paraan para maghilom siya. Pagkatapos ng ilang panahon, nagboluntaryo si Museon sa Afrika. Patuloy pa rin siyang nagte-text kay Jessie Jin araw-araw. Ikinuwento ni Morseon ang mga karanasan niya at ang mga taong nakilala niya. Kahit sa pagtatali ng buhok, biglang pumasok sa kanyang isip ang alaala ni Jessie Jin. Ang eksena kung saan tinatali ni Jessie Jin ang buhok ni Morseon ay ang sandali din kung saan niya sinabi ang kanyang pagmamahal. Ang mga bagay na kayang gawin ng ibang tao para sa sarili nila, ngunit gusto mo pa rin gawin para sa kanila. Pumunta si Morseon sa lugar kung saan bumagsak si Jesus Jian at naglagay ng isang bungkos ng bulaklak sa isang lapida. Sinisi niya si Jessie Jin dahil sa pagsisinungaling sa kanya na hindi siya makakabalik ng buhay tulad ng ipinangako niya. Muling bumuhos ang luha ni Morseon. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa walkie-talkie na ikinagulat ni Morseon at nahulog niya ito. Hawak ni Morseon ang kanyang telepono at nakita niya na nabasa na ang lahat ng mga mensahe na ipinadala niya kay Jesus Jin. Muling tumunog ang walkie-talkie na may boses ni Jujutsu Jin. Hindi makapaniwala si Morion hanggang sa lumingon siya. Ang pamilyar na anino ni Jujutsu Jin ay unti-unting lumitaw sa disyerto na puno ng araw at hangin. Upang kumpirmahin, tumakbo agad si Morion kay Jujutsu Jin. Niyakap nila ang isa't isa nang may masidhing damdamin at pananabik. Sa kabilang dako, nakita rin ni Myung-ju si Jeong na may di maipaliwanag na kagalakan. Nang tinanong niya kung ano ang nangyari, nalaman niyang bago sumabog ang bomba, iniligtas sila ng lokal na militar at dinala sa isang silungan. Pagkatapos ng matagal na panahon, iniligtas sila ng kanilang dating kaibigan mula sa North Korea. Ang pagligtas na ito ay para bang pagbabayad sa utang na tinapay noon. Dahil dito, nakabalik silang dalawa ng ligtas. Nalaman na rin ni Museon ang buong kwento. Biglang binanggit ni Museon sa pagkakataong ito. Ang pagbanggit niya na naghanda siya ng prutas at handog para sa kanyang kasintahan. Bigla siyang nagduda kung ang Jujin na ito ay peke ba. Kaya tinanong ni Museon ang isang lalaking kanluranin na nasa malapit. Pagkatapos makumpirma ang katotohanan, masigasig na itinulak ni Museon ang handog at inanyayahan si Jessie Jin na tikman ito. Tutal, para naman daw sa kanya iyon. Nang tumawag ang mga kasamahan niya sa ospital para kumustahin si Museon, nakita nila si Jessie Jin na masayang ninangat-ngat ang mga handog na ikinagulat nila. Pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto ng lahat na ang Jessie Jin na ito ay tunay. Bumalik si Jessie Jin kasama si Rejong sa kanilang unit sa gitna ng pagbati ng lahat. Tanging si Byung Chon lamang ang patuloy na nagsasalita. Ay tulad ng dati, hindi niya alam na matagal nang walang nakikinig sa kanya. Dahil sa pagkalimot, pinaparusahan ni Byung-jun ang dalawa na magsulat ng ulat na kasindami ng Biblia. Pagkatapos, dahil sa dahilan na walang kasintahan si Jeong na malapit, ibinigay ni Jujin sa kanya ang pagkakataon na magsulat ng ulat habang siya naman ay tumakbo upang makipag-date kay Dr. Kang. Nagcamping silang dalawa at nag-ihaw ng karne. Nang dumating ang gabi, inalala nila ang nakaraan. Si Jujin ay humilig sa balikat ni Museon na mukhang napaka-cute. Nang susubukan na niyang lumampas sa isang hakbang, tinanggihan siya. Bumagsak si Jin na parang isang bata. Pagkatapos
Pagkatapos ng ilang araw, nagmadaling magtrabaho ang Alpha Team na parang naghahanda sa pagtanggap ng isang mahalagang efi. Sino ang mag-aakalang iyon pala ay isang grupo ng mga babaeng mang-aawit na maganda at mahusay sumayaw at kumanta. Ang buong platoon ay naging napaka-professional na male fans. Ang buong eksena ay naitala. Hindi lamang iyon, nakita rin ito ni Museon. Sinubukan ni Museon na magpanggap na okay lang siya, ngunit ang bote ng tubig ay nabaluktot na. Bilang ganti, hiniling ni Museon sa AC na tanungin kung mayroon na siyang kasintahan. Nang nasa ere, masayang sinagot ni Museon na wala siyang kasintahan dahil sa sobrang busy. Tulad ng inaasahan, nagsiselo si Jessie Jeon at nagpakita ng galit. Ngunit pinalamig siya ni Morgan sa pamamagitan ng pagbanggit sa babaeng grupo ng musika, kaya si Jessie Jeon ay naupo na lamang ng tahimik. Kinabukasan, si Jessie Jeon ay naghugas ng kotse na tinatawag na Big Boss ni Morgan. Tuwang-tuwa si Museon at bumaba sa kotse upang tulungan siya, ngunit pagkatapos, pati si Juicy Jeon ay naligo rin kasama ng kotse. Muli, isang pabebe na eksena mula kay Juicy Jeon na may amoy ng kidog food term for overly sweet tea. Pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari na may parehong kaligayahan at kalungkutan, ang pangako na ibalik ang bato sa lugar kung saan ito ipinanganak ay natupad din nina Lucy Jeon at Morseon. Magkasama silang nanood ng mga bituin at nag-enjoy sa masayang sandali. Ang mga responsibilidad sa balikat ng bawat isa ay magkakaiba. Mayroon din silang sariling mga bahagi ng langit na kailangan nilang protektahan. Ang kwento ng pag-ibig na ito ay isang bagong simula para sa lumang pagtatapos. Hindi ba sapat na magkasama sila dahil sa pag-ibig? Dito na nagtatapos ang ating pelikula. Kung sa tingin ninyo ay maganda ito, bigyan ninyo ako ng isang like at isang subscribe upang magkaroon ako ng karagdagang motibasyon na gumawa ng mas maraming bagong video. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.